Diyos ko sa langit, Gabayan naman niyo ako, Jiang Shanggu. mahanap ang aking anak. Amo, may balita na po tayo tungkol sa senyorito. Saan? Sa King Shao? Bilisan ninyo, iwi ninyo agad ang anak ko. Opo, Signa, bilisan ninyo. Nakinig ang langit sa aking dalangin. Ang angkan ng Jiang. Ay may tagapagmana na. Maligayang bagong kasal. Halina, sunduin na natin ang nobya. Tara. Nandiyan na ba si Zimo at Nana? Paparating na ako para sunduin si Nana. Sige, bumilis ka na. Nandito na ang mga kamag-anak at kaibigan. Naghihintay lang silang makita ang nobya. O sige, ma, huwag kang mag-alala. Tiyak na may uuwi ko si Nana. Tara. Ma, Halina ako para sunduin si Nana. Zimo, sasabihin ko na sa'yo ng prangkahan. Sa katayuan mo, kung gusto mong pakasalan ang anak ko, kailangan mong magpakita ng sapat na katapatan ngayon. ma, huwag kang mag-alala, ibibigay ko kay Nana. Ang isang masaya at walang alalahaning buhay. Magaling kang magsalita, umakyat ka na. Sige. Salamat, ma. Ma, ano po ito? Ito ang hamon na alak. Inumin mo yan para makuha ang anak ko. Kailangan mong inumin lahat ng alak na yan. Ma, may seremonya pa tayo. Pwede bang yung alak? Pwede bang tikman na lang natin? Hindi pa nga naisasama ang babae, nagsisimula ka ng magpabaya. Bayaw, kailangan mong inumin yan. Kung hindi mo inumin, hindi mo makukuha ang ate ko. Sige, inumin ko. Zimo, hindi pwedeng ganyan ang pag-inom. Malalasing ka kaagad niyan. Zimo, Tita, ang dami na pong nainom ni Zimo. Tingnan ninyo. Pwede bang tama na? Tama na. Ang pagpapakasal ng anak ko ay habang buhay na bagay. Ako ang nanay niya. Kailangan kong siguraduhin tama ang desisyon niya. Pero may limitasyon din naman dapat yung pagtiyak na yan, hindi ba? ang dami pa kasing alak. Tingnan ninyo, pwede bang ibang paraan na lang? Si, ang natitirang alak, isang mangkok, 5,000. 5,000. Zimo, may 12 mangkok pa ng alak. 60,000 lahat. Tingnan mo, anong gagawin natin? Binigyan na kita ng pagkakataon. Zimo, inumin mo ba ang alak o magbabayad ka? Ikaw ang bahala. Ang laki naman yan. Sobra-sobra na, yung alak na yan. Kung inumin pa, Mamamatay tayo sa kalasingan. Wala nang choice, magbayad na lang tayo. Sige, magbabayad ako. Liang, pulang sobre. Ma, para sa inyo. Ay, pasado na ang hamon na ito. Oh, kunin mo na, pasok na kayo. Sige, salamat ma. Tara na. Wu ay ma. Mayordomos Hang, ikakasal na si senyorito. Kasal? Nga. Amo, ikakasal ngayon si senyorito. Ano? Ikaw na ang bahala rito. Tandaan mo. Ang kasal ng anak kong si Jiang Shanggu. Dapat enggrande at maringal, opo, amo. Rohua, bilhin mo agad ang grupo ng Chensing. Sa loob ng 3 araw, magdaos ng salusalo ng mga elitista sa King Shao. At formal na lahat ang pagkakakilanlan ng senyorito para maihanda natin siya. Sa isang kasal na kikilalanin ng buong mundo. Opo, ama.
abroad. Handa ka na ba? Tara na. Mga Ginoo, sundo ko na po si Nana, pakibuksan naman ang pinto. Oh, ang pared envelope. Ito, sa inyo na lahat. Halika, Minyaw. Salamat. Naku, hindi ganoon kadali ang mag-uwi ng nobya. Madaling makuha, hindi pinahahalagahan. Tama ka riyan. Kung ganoon ka lang kadaling makuha, paano mo mapapatunayan ang sinseridad mo sa ate ko? Di ba, bayaw? Tama kayo. Ano pa po ang kailangan kong gawin? Bayad sa pinto, 100,000. Bayad sa pinto, 100,000. Hindi naman sinabi niyo sa akin yan ah. Biglaan naman kasi, saan naman ako kukuha ng ganyang kalaking pera ngayon? Wala akong pakialam kung saan ka kukuha. Kapag wala kang pera, huwag mo nang pangapin na makapasok sa pintuang yan. Eka, may hiya pa ba kayo? 60,000 pa akyat. 100,000 naman sa pinto. Ikakasal pa ba tayo o hindi? Zimo, nasaan na kayo ni Nana? Sabik na si Mama. Bigyan mo na lang ng kahit ano. Kung ako ang tatanungin. Itigil na lang ang kasalang to. Kaibigan, inaapi-api ka na nila. Ginagawa ka lang nilang bangko. Alam mo ba yan? Liang, may pera ka pa ba riyan? Ano ba yan? Kaibigan, sinisipa na nila ang pagkatao mo. Wala ka na bang natitirang dangal? 1 oras na lang bago magsimula ang kasal. Naghihintay pa naman ang nanay ko sa hotel. Kung gayon, sila. Tiisin mo na lang, matatapos din yan. At 30,000, ipinadala ko na sayo. Ma, tingnan niyo, mayroon akong 50,000 dito. Pwede na po ba? Eka, gusto mong tumawad? Senyorito, sinasabi ko sa'yo, ni 1 piso, hindi pwedeng kulangin. Ngayong ikakasal ka, wala kang 100,000. Sas, nakakapanghina kang tingnan, nakakahiya ka. Ikaw naman yan, 30,000 lang ang buwan ng sweldo. Paano mo nasabi yan? Subukan mong maglabas ng 100,000. Ikaw. Napakahirap ng pinagdadaanan ni Zimo. Naku, Mengyaw, bakit pinagtatanggol mo pa ang lalaking yan? Iniisip ko lang, si Zimo, nagpapakahirap siyang kumita ng pera. Di siya nagreklamo. Huwag na nating pahirapan. Kung ganyan ang pananaw mo, naawa ka pala sa kanya? Kung gayon, Iyong perang kulang, ikaw na lang ang magdagdag. Kung kailangan niya, kaya kong magbigay ng higit pa. Ma, pwede po bang ganito na lang, ituloy muna natin ang kasal. Pagkatapos ng kasal, babayaran ko na lang ang natitirang halaga. Pwede ko ba? anong pinasasabi mo? Pagkatapos ng kasal, saka ka tatalikod sa usapan? Sino habulin namin? Tama. Kailangan mong ilabas ang pera ngayon din kung hindi. Huwag na nating pag-usapan. Zimo, pahiramin kita. Minyaw, hindi ko ito matatanggap. Kunin mo na. Sa sitwasyong ito, hiling ko sa inyo ni Nana. Magsama kayo habang buhay. CJ, tatandaan ko ang kabutihang ito. Zimo, hiling ko ang kaligayahan mo. Ma, heto po. Naku, Zimo, hindi naman sa sinasadya kitang pahirapan. Ako ang ina ni Nana. Kailangan kong siguraduhin ang mapapangasawa niya ay kayang magbigay ng sapat na kaligayahan sa kanya. Naiintindihan mo ba? Sige, pasok na. Salamat po, Ma. Tara. Nana, nandito na ako para sunduin ka. Jiang Zimo, bakit ka nagmamadali? Hindi pa tapos ang proseso. May proseso pa. Siyempre, ngayon sa harap ng lahat, bigkasin mo ang mga alituntunin ng pagiging mabuting asawa. Nandun na pagiging mag-asawa. Ano? Nakalimutan mo na agad. Hindi talaga. Hindi mo nga lang sineryoso ang relasyon natin, Nana. Imposibleng hindi ko sineryoso si Nana. Sasabihin ko na, ikinararangal ko ang alagaan ng asawa ko, kahihiyan ang pabayaan siya. Ikinararangal ko ang pagsilbihan ng asawa ko, kahihiyan ang pahirapan siya. Buong sweldo ibibigay ko, hiya ang magtago. Ayos na ba, Nana? Sandali, may isa pang kondisyon. Itong kasunduang ito ang dapat mong sundin pagkatapos ng kasal. Kung kaya mong gawin, saka mo lang makukuha si Nana. CJ, sabihin niyo, Lahat ng kita mo, ako ang bahala. Ako magdesisyon, itigil ang komunikasyon. Sa ibang babae. Pangatlo, lahat ng ari-arian mo bago ang kasal ay magiging konjugal na pag-aari natin.
Ang 7, ang apelyido ng bata ay susunod sa akin. Ang 8, pagkatapos ng kasal, ikaw ang gagawa ng lahat ng gawaing bahay. Ang 9, kahit saan o anong oras, dapat lagi kang handang dumating. Walang dahilan o palusot. Ang 10, pagkatapos ng kasal, hindi ka maaaring tumira kasama ng iyong mga magulang. Kung may nilabag ka sa mga kondisyon, may karapatan akong hingin na lumayas kang walang daladala at magbayad ng danyos pagkatapos ng diborsyo. 1,200,000 babayaran ng buo sa loob ng 1 taon. Jiang Zimo, sumasang-ayon ka ba? Nana, napakabait mo naman at handa ka pa siyang bigyan ng anak. Bingi ka ba? Ang bata ay susunod sa apelyido ng kanyang ina. Babae ang naghirap sa pagbubuntis. Ano naman kung sa apelyido ng ina? Ang pagkalalaki ba ninyo ay sa apelyido lang ba nakasalalay? Ano ba ang inambag ninyo? Ang bahay at sasakyan? At ang dowry? Hindi ba't kami ang sumagot lahat? Di kayo pinilit, ayaw ay wag magpakasal. Ito'y malinaw na kayong mga lalaki. Gusto lang ninyong masunod ang sarili ninyong pagnanasa. At handa kayong magbayad ng halaga para dito. Panpan, walang lalaking ang pangarap. Ay bumili ng bahay at sasakyan. Ginagawa nila yun. Dahil lang sa pagmamahal at responsibilidad. Tumahimik ka na nga. Jiang Zimo, itong mga kondisyon. Sang-ayon ka ba o hindi? Ang tagal mong mag-isip, mukhang nagkakalkula ka ng kung anong mapapala mo. Nana, mag-isip kang mabuti. Ang taong totoong nagmamahal sa iyo, kahit hindi ka magsalita, siya mismo ang kusang magbibigay para sa iyo. Pero ang ibang lalaki, Tumahimik ka nga. bakit ba naninigaw ka? Wala ka namang ibubuga. Ang init pa ng ulo mo. Sabi ko tumahimik ka. Panpan. Babae ako, may lakas ba siyang loob na saktan ako? Magpapakasal ka na, ang damot mo pa. Tingnan mo nga itsura mo, mukha ka bang tao? Naglakas loob ka talagang saktan ako. Jiang Zimo, anong ginagawa mo? Nana, sa wakas nagsalita ka rin. 3 taon na tayong magkasama. Pero yung mga sinasabi nila kanina, anong ibig sabihin noon? Anong ibig sabihin? Jiang Zimo, hindi ba't ikaw mismo ang nagsabing habang buhay mo akong alagaan? Hindi ba inaalagaan na kita? Eh di bakit mo ako inusisa kanina? Anong ibig sabihin noon? Inuusisa ba kita? Sinasabi ko lang sana. Yung mga kondisyong binanggit nila kanina, anong ibig sabihin noon? Sinasabi mo pang hindi mo ako inusisa. Eh yung ginagawa mo ngayon, hindi ba yan pag-usisa? Jiang Zimo, nagbago ka na. Hindi ka ganyan dati. Dati, kahit anong sabihin ko, agad kang sumusunod. Tapos gagawin mo agad. At ngayong araw na to, kasal pa natin. Hindi mo ba kaya magparaya kahit ngayon lang? Paano kita hindi pinagbibigyan? Pero dapat may hangganan ang lahat. Jiang Zimo. Ibig mong sabihin, ako yung nag-inarte. Hindi pa nga tayo kasal, ganyan ka nakawalang pasensya sa akin. Paano pa kaya pagkasal? Ngayon pa lang, hindi mo na ako kayang pagkaksayahan ng oras. Jiang Zimo, hindi pa nga kita napapakasalan. Ganito ka na. Bumalik ka na mag-isa. Itong kasal na to. Ayoko nang ituloy. Hindi na ako magpakasal. Pasensya na, kanina mali ako, humihingi ako ng tawad. Jiang Zimo, may problema ba na hindi mo kayang sabihin ng maayos? Bakit kailangan mo akong sigawan? Sinasabi ko sa'yo. Ngayon galit na galit ako. Patawarin mo na ako, please. Nagkamali ako. Hindi sapat. Maliban na lang kung luluhod ka at magmamakaawa sa akin. Nana, wag mo namang pahirapan si Zimo. Inahihirapan. Wala man lang siyang pinakabasikong pagpapakumbaba sa paghingi ng tawad. Matatawag mo ba yung paghingi ng tawad? Nana, tingnan mo, hanggang ngayon ayaw pa rin lumuhod. Sa totoo lang, mas mahalaga pa sa kanya ang pride niya kaysa sa asawa niya. CJ, Nana, pasensya na, kanina masama ang ugali ko. Ngayon ay humihiling ako. Napatawarin mo ako, please. Luhod. Magbibilang ako ng 3. 1, 2. Sige na nga, sa pagkakataong ito ay pinapatawad na kita. Kapag naulit pa yan, mag-isa ka na lang pupunta. Salamat, Nana. Pwede na ba nating pag-usapan yung mga nakasaad sa kontrata? Yung mga kondisyon na yan, napagkasunduan na namin ng nanay ko. Anong problema sa mga kondisyon? May ilang kondisyon talaga na hindi ko kayang tanggapin. Jiang Zimo, ikaw mismo ang nagsabing mahal mo ako at pakikinggan mo ako. At susundin lahat ng sinasabi ko. Ngayon sinasabi mo na hindi mo kaya. Hindi, makinig ka muna. Hayaan mong ipaliwanag ko. Ganito kasi, yung sinabi mong sweldo after kasal, okay lang.
Yung pakikipaghiwalay sa lahat ng ibang babae, wala ring problema. Kahit apelyido mo sa mga anak, wala rin problema. Pero may isang bagay lang. Ang nanay ko, kailangang tumira sa atin. Teka, pagkatapos nating ikasal, tayong dalawa na ang magsasama. Ipapatira mo ang nanay mo sa akin. Ano na ibig mong sabihin? Huwag ka munang magalit, pakinggan mo muna ako. Ganito kasi ang sitwasyon, ang bahay natin, ang nanay ko. Ibinenta niya ang dati nilang bahay, tapos dinagdagan pa. Nang ipon niya sa buong buhay niya para mabili yon. Kung hindi natin siya patitirahin dito, wala na siyang matitirhan. Naiintindihan mo ba? Wala akong pakialam. Iyon ang bahay naming dalawa. Bakit kailangang patirahin diyan ang nanay mo? Pero kung hindi natin siya patitirahin dito, saan siya titira? Problema na niya iyon. Bakit ako ang kailangang mag-adjust? Nanay ko siya. Siya ang nagsilang at nagpalaki sa akin. Para mabili ang bahay natin, ipinagbili niya ang sarili niyang bahay. Kung hahayaan ko siyang matulog sa kalsada, tao pa ba ako? Naisip mo ba ako kahit minsan? Alam mo ba kung gaano karaming problema? Ang dala ng biyenan at manugang. Sa tingin ko, sinasadya mo talagang pahirapan ako. Sa bagay na ito, hindi ako papayag. Eh bakit yung nanay mo pwedeng tumira? 20 ilang taon akong pinalaki ng nanay ko. Kaya kung lilipat siya, para naman makapahinga. Anong masama doon? Eh yung nanay ko, 20 ilang taon din naman akong pinalaki. Hindi ba't nararapat lang na lumipat din siya para makapagpahinga? At saka, may bahay naman ang nanay mo, pero ang nanay ko walang ang bahay. Kung hindi mo siya patitirahin dito, saan pa siya pupunta? Problema na ng pamilya ninyo yon. Wala kaming kinalaman diyan. At Jiang Zimo, kung may kakayahan ka, edi bumili ka ng sariling bahay para sa nanay mo. Imbes na ako ang pagdusahin mo. Naiintindihan mo? Nana. Tumigil ako sa paninigarilyo para mapakasalan kita. Tumigil na ako sa pag-inom. Gusto mo ng dot na 288? Ibinigay ko sa'yo. Gusto mo ng dangal? Ibinigay ko sa'yo. Gusto mo ng magarang kasal? Nag-book ako ng 5-star hotel. Bumili ako ng mamahaling alak. Sabi mo may kapatid kang lalaki. Kailangang buuin ng dote, kailangan mo ng tulong ko. Eh, walang problema. Naiintindihan ko. Wala kang dala, naiintindihan ko rin. Humingi sa akin ang nanay mo ng eksaktong 160. Naiintindihan ko rin. Wala akong sinabi. Pero tao lang ako. Isa lang akong ordinaryong tao. Ginawa ko na lahat. Hanggang kailan ba sapat? Ano pa ba ang dapat kong gawin para masabi mong sapat na? Ha? Jiang Zimo, anong ibig mong sabihin? Nagsusumbatan ka na ba sa akin ngayon? Ikaw mismo ang nagsabi noon. Para buhayin mo ako. Nanghihinayang ka na ba ngayon? Ang kasal natin. Walang kakayahan, napakakuripot, Jiang Zimo. Anong klaseng lalaki ka? Jiang Zimo, pinalaki kong mabuti ang anak ko. Hindi para bastusin mo lang. Bastusin? Jiang Zimo. Mahirap pa kasi, wala kang kakayahan. Kaya walang sariling bahay ang nanay mo. Pero gusto mong gamitin ang relasyon natin. Para i-pressure ako, para magpasakop ako. Bakit ako papayag? Jiang Zimo. Kung ganyan ang ugali mo, itong kasal na ito. Hindi ko na itutuloy. Nana, tama na. Si Zimo, nagpapakamatay sa trabaho. Para lang bigyan ka ng magandang buhay. Pero ikaw, wala ka man lang masabing magandang salita, puro paninisi. May konsensya ka ba sa kanya? Tumahimik ka. Ikaw ang tumahimik. Ayaw mong pakasalan siya. E di hindi na ako magpapakasal. Huwag mong isiping wala akong alam. Matagal mo nang minamaliit ang pamilya ko. Na hindi ko kayang ibigay ang dignidad na gusto mo. Pero sasabihin ko sa'yo, kung hindi dahil sa akin, itinanghal kitang parang reyna. Ikaw, wala kang kwenta. Jiang Zimo, alam mo ba kung sino? Ang pinakawalang silbing lalaki sa mundong ito. Ikaw yon. Anong ang silbi ng pagod mo sa trabaho? Pamilya, hindi online. Pati kasal, wala kang maibayad. Isa kang inutil. Nana, tahan na. Uminom ka muna ng tubig. Jiang Zimo, tandaan mo to. Ang pagpapakasal ko sa'yo. Mina, biyaya yan mula sa langit para sa'yo. Kung hindi dahil sa akin, sino nang gugustuhin magpakasal sa isang lalaking? Ang sweldo, 3,000 lang.
Minyaw, alam kong wala pa akong may pagmamalaki ngayon. Pero gagawin ko ang lahat para maranasan mo ang pinakamagandang buhay. Papayag ka bang pakasalan ako? Papayag ako. Jiang Zimo, sa mismong kasal ko, nagpupropose ka sa ibang babae. Anong pinagagawa mo? Wala kang pakialam sa gagawin ko. At ikaw, Shen Mingyao, ang akala ko, disente ka. Tumahimik ka. Sek, alam ko na kung bakit ka pala tinutulungan. Matagal na pala kayong may relasyon. Jiang Zimo, may nakareserba ka na pala. Kailangan mong magpaliwanag ngayon din. Kung ano nang gusto ninyong isipin. Bahala na kayo. Ano? Alis ka na lang basta? Anong balak gawin? Bayaran mo ang emotional damages niya. 500,000 ni piso. Huwag kang magkulang. Ang pamilya ninyo, ngayon ko lang talaga nakilala. Igilan mo ang dagdag. Magbayad ka na. Kung hindi, wala makakalabas ng pinto na tumayong aw. Gusto ninyo ng pera? Managinip. Ka. Hoy, Ana, Jiang Zimo, ang lakas ng loob mong saktan ang kapatid ko. Bulag ka ba? Hindi mo ba nakita kung sino ang unang nanakit? Jiang Zimo, kapatid ko yan. Kahit anong mangyari, wala kang karapatang saktan siya. Himingi ka ng tawad. Siya nga ang unang nanakit. Bakit ako hihingi ng tawad? Nina, isa kang ganap na. Walang kahiyang kapatid pamangkin. Ikaw, Dati, tinitiis kita dahil mahal kita. Pero simula ngayon, huwag mo akong susubukang saktan. At sa loob ng 3 araw, lahat ng ibinigay kong bride price at perang niloko ninyo. Eksaktong 160,000, ibalik niyo lahat. Kung hindi, makikita ninyo ang tunay na galit ko. Minyaw, umalis na tayo. Jiang Zimo, Shen Mingyao. Hinding-hindi ko hayaang maging masaya kayong dalawa. Ete, iyong gwapong si Jiang Zimo. Inahiya niya ang pamilya natin ngayon. Dapat nating pagbayaran itong kahihiyang to. Nga, sino ba siya para magmalaki? Gusto pa ng pera. Walang mangyayari. Shen Mingyao. Jiang Zimo. Hinding-hindi ko hahayaang mapayapa kayong dalawa. Dumating na ang mayordomo ng angkan ng Jiang ng Haicheng. Ang angkan ng Jiang. Ang pamilyang Jiang ng Haicheng, negosyo sa iba't bansa. Trilyon ang yaman. At nangunguna sa buong mundo? Mga elitistang tunay na makapangyarihan. Ano nang ginagawa nila sa bahay natin? Hindi naman siguro siya nagkakagusto sa mina natin. Ako si Zhang Chen, ang matandang mayordomo ng angkan ng Jiang. Nagpupugay sa senyora. Senyora, Ate, pinili ka ng senyorito ng angkan ng Jiang. Ang pagpapakasal ay hindi dapat tinagmamadali ng ganito. Ito ang imbitasyon sa salusalo ng mga elitista ng grupo ng Chensing. Sa salusalo makalipas ang 3 araw. Ako mismo ang mamumuno sa mangyang kasal ng senyorito at ng senyora. Minyaw, salamat sa pagligtas mo sa akin kanina. Hindi kita iniligtas. Seryoso ako sa sinabi ko. Ha? Zimo, sa totoo lang, gusto na kita 3 taon na ang nakalipas. Pero noon, mahal na mahal mo si Mina. Tahimik lang akong nagmahal. Hindi ko inaasahan na pagkatapos ng 3 taon. Sa wakas, masasabi ko na ito ng harapan. Zimo, mahal kita. Zimo, pakasal na tayo. Minyaw. Pero wala naman akong kahit ano. Ikaw lang ang kailangan ko. Minyaw, sigurado ka na ba talaga? Bakit? Kasal na tayo, magdadalawang isip ka pa? Hindi, iniisip ko lang. Sige na, naiintindihan ko. Zimo, ang mapangasawa ka. Ang pinakamagandang desisyon na hindi ko pagsisihan kailanman. Minyaw. Ako si Jiang Zimo, hindi kita bibigyan sa habang buhay. Mauna na ako para magpaalam sa pamilya ko. Bukas, ipapakilala kita sa mga magulang ko. Napala, sa iyo na ito. Ang password ay kaarawan mo. Huwag kang pumunta ng walang dala. Kunin mo na. Mauna na ako. CJ. Ako po si Zhang Chen, ang mayordomo ng angkan ng Jiang. Bubugay sa inyo, senyorito. Ako po si Zhang Hua. Nabubugay sa inyo, senyorito. Mawalang galang na po, pero baka nagkakamali kayo.
Isa lang po akong ordinaryong tao, hindi po ako senyorito. Senyorito, hindi po ako magkakamali. Noon, tinugis ng mga kaaway ang inyong amo at nangamba siyang madamay kayo. Kaya iniwan niya kayo sa harap ng pintuan ng isang pamilyang magsasaka. Iniwan niya ang kalahating pendanteng ito bilang palatandaan. Pendente. Tingnan ninyo, ito ang patunay. Paano nangyari ito? Ibig sabihin ba talaga akong... Senyorito, hayaan po ninyong yumuko ako sa inyo. Mabuhay ang senyorito. Mula ngayon, kayo na po ang mamumuno sa angkan ng Jiang. Ah, Ginoong Zhang, tumayo na po kayo. Pansamantala akong maniniwala sa sinasabi ninyo, pero... Wala akong alam sa kahit ano. Huwag po kayong mag-alala, senyorito. Inihanda ko na po ang lahat para sa inyo. Ito po ang anak kong si Zhang Ruhua. Simula ngayon, siya na po ang inyong personal na sekretarya. Siya na po ang asikaso ng lahat para sa inyo. Kumusta po, Senyorito Jiang? Ah, kumusta? Utos ng amo, marangya ang kasal. Kaya binili na po namin ang pinakamalaking pampublikong kumpanya sa Qingshao, ang grupo ng Chensing. Ayo po ang magiging presidente. Sa makalawa, imbitado rin po namin ang lahat ng elitista sa Qingshao. Para formal na ipahayag ang inyong pagkakakilanlan bilang Jiang. At paibandila ang inyong kasal sa inyong magiging kabiyak. Sinasabi niyo po bang... Ang grupo ng Chensing na nagkakahalaga ng trilyon? Opo, kayo po ang magiging presidente. Ako? Opo, senyorito. At kanina po binanggit niyong para sa kasal namin ng aking kabiyak. Opo, ako na po mismo ang nagdala ng imbitasyon. Kay Bibi, Mina. Naghiwalay na kami. Ano? Senyorito, kailangan ko po bang bawiin ang imbitasyon? Ah, wag na. Hayaan mo siyang pumunta. Lagi niya akong minamaliit. Dahil mahirap ako, di raw karapat-dapat. Ang magiging reaksyon niya kapag nalaman niyang trilyonaryo na ako. Opo, Sandali, ano nang alam mo sa pamilya Shen? Kunting alam lang tungkol sa kanila. ang alam ko lang po ay nahihirapan sila sa negosyo. At naghahanap sila ng mga makakasosyo para makabangon. Crisis! Ginoo, maaari po ba akong humingi ng pabor? Senyorito, ano man ang utos ninyo ay gagawin ko. Bilang bagong pangulo ng grupo ng Chensing. Tulungan niyo sila malabasan ng krisis. Senyorito, magpapadala ko agad ng 100 milyong order. Isa pa, maaari bang ihanda mo ako ng isang mamahaling regalo? Ako mismo ang pupunta sa pamilya Shen. Opo, Minyaw, salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Noong wala pa akong kahit ano. Ako, si Gen Zimo, hindi kita bibigyan. teka, ano? Nagpalit na ang may-ari ng grupo ng Chensing? Ano? Nagpalit na ang may-ari ng grupo ng Chensing. Mula ngayon, Gagawin natin ang lahat para makipag-ugnayan sa kanila. Ihanda agad ang pinakamagandang regalo. Bibisita ako. magbabago ang kapangyarihan sa Qingshao. Ito na ang pagkakataon ng pamilya Zhao para umangat. Senyorito, samahan ko na po ba kayo sa loob? Hindi na kailangan. Kaya ko nang mag-isa. Regalo, bihirang ginseng. Isa lang ito sa buong mundo, hindi mabibili ng kahit magkano. Salamat. Ano itong pulang tali? Lumang ginseng, may kamalayan. Kailangan itong gapusin ng pulang tali. Nakakamangha pala talaga. Akala ko noon ay alamat lang. Totoo pala. Salamat. Minyaw. Ma, pa, siya si Zimo. Magandang araw po, Iyo at Cha. Nasaan ang regalo? Munting handog lamang po, sana ay tanggapin nyo. Basurang ganyan lang, tapos gusto mong pakasalan ang anak ko. Ma, ang mahalaga po ay ang intensyon, hindi ang halaga. Tiya, ito po ay isang milenyo na ginseng mula sa niebe. Jiang Zimo. Alam mo ba na isa lang ang ginseng na iyan sa buong mundo? Matagal na itong pag-ari ng angkan ng Jiang ng Haicheng. Sa susunod na magpapanggap kang may regalo, magsaliksi ka muna, nang hindi ka nakakahiya. Paano mo nasabing peke ang regalo ko? Ang ginseng na ito ay mula sa angkan ng Jiang? Tama. Bago ka magsinungaling, alamin mo muna kung sino ka. Ikaw? Kaapat-dapat ka ba? Ang yabang ng bibig mo. Hindi ka welcome sa pamilya Shen. Tio Shen, huwag po kayong magalit. May paan ako para mapahiya siya. Hindi na siya muling makalapit sa pamilya Shen. Jiang Zimo, kanina sinabi mo na ang milenyo na ginseng na ito. Ay galing sa angkan ng Jiang ng Haicheng, tama? Tama. Alam mo ba ang angkan ng Jiang? Pati ang alkalde ng Haicheng ay gumagalang sa kanila. Ngayon, lakas loob mo pa bang sabihin na galing sa kanila ang ginseng na ito? Bakit naman ako matatakot? Sage. Talagang matigas ang ulo mo.
May isa pang paraan para malaman kung tunay o peke ang ginseng na ito. Malalaman natin agad. Anong paraan? Sabi nila, ang milenyo na ginseng ay may sariling kamalayan. Kung hindi lang ito nakatali ng pulang lubid, matagal na itong naglaho. Kalagan natin ang pulang lubid at malalaman natin kung tunay o peke. Magandang ideya iyan. Kung mawala ito, pananagutan mo ba? Ano namang hindi ko kayang panagutan? At saka, peke naman talaga yang sayo. Tito, tita, payag din ba kayo? Nagamitin ang paraang to para malaman kung peke o totoo. Tito, tita, iyang si Jiang Zimo. Sinisigurado niyang hindi kayo marunong tumingin ng tunay. Kaya peke ang dinala niya para lokohin kayo. Kalagin mo. Zimo, Mingyao, magtiwala ka sa akin. Jiang Zimo. Ngayon, ano pang masasabi mo? Diyos ko, nawala nga ito. Ibig sabihin ba talagang totoong millennial snow ginseng yon? Impossible. Lewencio, hindi ito nabibili ng pera. Ang responsibilidad. Kaya mo bang panagutan? Ako. Abat ikaw Jiang Zimo. Hindi ko akalaing may nakaready ka palang 2 pakulo. Kung walang nakakaalam, madaya mo sila. Pero kung may marunong, gagamitin mo itong bago mong salamangka para itago ang katotohanan. Ang galing, wala ng ebidensya. Sayang lang talaga. Nailagay mo sa maling pagkakataon ang katalinuhan mo. Itong batang to, para lang mapakasalan ang menyaw namin, ay talaga namang pinaghirapan ang lahat. Ang uod sa tag-araw ay hindi maintindihan ng yelo. Ang palakas sa balon ay hindi maintindihan ang lawak ng dagat. Nagpapanggap ka pa rin diyan. Sinasabi ko sa'yo, ang peke ay peke, hinding-hindi yan magiging totoo. At ako lang ang may regalong binigay sa pamilya Shen, na makakasagip sa krisis nila. Ginoong Li, anong ibig mong sabihin diyan? Shen Shushu, alam mo bang nagpalit na ng may-ari ang grupo ng Chensing? Siyempre, ito rin ang susi para maligtas ang pamilya namin sa krisis na ito. Kung gayon, tingnan mo kung ano ito. Ito ang kontrata para sa 100 milyong order. Tama, ang angkan ng Jiang ng Haicheng ay bababa ngayon sa King Shao. Inutusan ang senyorito ng angkan ng Jiang na pamahalaan ang grupo ng Chensing. May handaan sa loob ng 3 araw. Dahil malapit ang pamilya Li sa pamilya Jiang, hiniling namin ito para tulungan ang Shens. Napakabuti. Sa kontratang ito, agad na malulutas ang krisis ng pamilya Shen. Senyorito Li, ikaw ang aming dakilang tagapagligtas. Tiyuhin Shen, wala ito. Minyao, magpasalamat ka ng maayos kay Senyorito Li. salamat, Senorito Lee. Ang kontratang ito ay ibinigay lamang sa pamilya Shen. Sa pamamagitan ng aking pahintulot. Anong karapatan mong sabihin sa iyo ito? Sa iyong pahintulot, sa sinasabi mo, ikaw na ba ang senyorito ng angkan ng Jiang ng Haicheng? Tama. Sex. Tiyuhin Shen, kung ang manugang mo pala ang senyorito ng Jiang. Nagmukha yata akong tanga. Teka, Senyorito Li, ikaw na walang hiya. Ang senyorito ng angkan ng Jiang, kayang-kaya mong dayain? Ni hindi mo nga kayang bayaran ang dami pang kasal. At naglakas loob ka pang sabihing senyorito ka ng pamilya Jiang. Zimo, noong tayo pa. Wala akong hinangad sa iyo. Hindi mo kailangang mag-imbento ng mga ito. Mingyao, maniwala ka sa akin. Hindi ako nagsisinungaling. Papatunayan ko sa iyo ang lahat. Mayordomo Zhang, pumunta ka rito sa pamilya Shen sa loob ng 3 minuto. Jiang Zimo, talaga bang inaakala mong senyorito ka ng pamilya Jiang? Alam mo ba, na kahit ang ama ko, kapag nakaharap si Mayordomo Zhang, ay maingat na naglilingkod sa kanya. At kanina, inutusan mo lang siya ng ganoon. Masasabi ko lang, hindi kayo karapat-dapat. Umalis ka na agad sa bahay ng pamilya Shen. Itay, hindi iyon ang ibig sabihin ni Zimo. Ipinagtatanggol mo pa ang lalaking iyan? May pakialam ka pa ba sa pamilya Shen? Sa akin bilang ama mo? Zimo, magpaliwanag ka naman dali.
wala akong dapat ipaliwanag. Pagdating ni Mayordomo Zhang, malalaman din ang katotohanan. Kapag nagsalita ka pa ng kalokohan, babaliin ko ang mga binti mo at itatapon ka sa dagat para ipakain sa pati. Itay, Zimo, umalis ka na agad. Kapag hindi ka umalis, nanakit talaga ang ate ko. Ninyaw sa salo-salo bukas. Maiintindihan mo rin ang lahat. Umalis ka na dali. Itay, Menyaw, sinasabi ko sa'yo. Hiwalayan mo na agad, yang hampas lupang yan. Hindi ko tinatanggap ang kasal na to. Itay, hinding-hindi ko iiwan si Zimo. Ikaw, matigas ang ulo mo. Sa kultura natin, desisyon ng magulang ang pag-asawa. Hindi ikaw ang masusunod diyan. Dumating na ang Mayordomong Zhang ng angkan ng Jiang ng Haicheng. Mayordomong Zhang? Bakit naman pupunta rito ang Mayordomong Zhang? Ibig sabihin si Zimo nga ba talaga ang senorito ng angkan ng Jayang? Huwag kang tanga. Bakit mag-abala si Mayordomo Zhang para sa hampas lupang iyon? Ang pagpunta niya rito sa Shen ay malinaw na dahil kay Senyorito Li. Tama. Senorito Lee, Ang pamilyang Li at Jiang ay may matibay na koneksyon. Natural lang na personal na pumunta rito ang Mayordomong Zhang. Pagpupugay, Mayordomo Zhang. Ako si Li Wenshuo, inyong nakababata. Anak ako ni Li Baogo. Anak ka ni Baogo, anong kailangan mo? Matagal na kitang hinahangaan. Sa wakas, nakita na rin kita. Talagang pinagpala po ako ng 3 ulit. Ikaw ba si Miss Shen? Ako nga. Maganda ang paningin mo. Mayordomong Zhang. Ito sa naman isa, ako ang mabiyamin, na iparating ko na sa iyong ama. Ang pamilya Li. Kung kaya ninyong samantalahin ang pagkakataong ito, ay nakasalalay. Sa kung gaano kayo kaswerte. Salamat po, Mayordomo Zhang. May isa pa po akong hihilingin. Ano yon? Itong salusalo ng mga elitista. Maaari po bang makadalo ang pamilyang Shen? Abay naman, pagkatapos ng bukas, angat din ang pamilyang Shen. Salamat po, Mayordomong Zhang. Ngunit wala po rito ang senyorito. Wala nang saysay ang pananatili ko. May iba pa akong lakad. Alis na ako. Ligtas po kayong makauwi, Mayordomong Zhang. Paalam, Katiwala Zhang. Sobrang swerte naman ng pamilya naming Shen sa tulong ni Senyorito Li. Senador Shen, huwag na formal. Magkapanalig na tayo. At saka, matagal ko nang hinahangaan si Mengyao. Mga maliliit na bagay lang ito. Senorito, ito po ang Luxury Shopping Plaza sa ilalim ng grupo ng Chensing. Lahat ng kailangan niyo para sa mga Ay maaari ninyong piliin dito. Sage, Sige, bago ako lang. Sa Manigel ng mall, kayo na muna po ang mali ko. susundan ko na lang po kayo mamaya. Sage, Aba, hindi ba't si Jensi mo yan? Basurang tulad mo, may karapatan bang pumasok sa luxury store? Teka, Baka naman gusto mong makipagbalikan sa ate ko? Ang lalaking yan? may karapatan ba siya? Mangahap ka na lang habang buhay. Jiang Zimo, tapos na tayo. Huwag mo na akong guluhin pa. Guluhin. Wala na. Ikaw, hindi tayo kabilang sa isang mundo. Pakiusap, huwag ka nang magpakita sa harap ko pang muli. Mayna, Masyadong kapakitin sa'yo. Naku, huwag mong sabihin dito ka mamimili. Jiang Zimo, luxury store ito. hindi ito kung saan sang tiyan. Sinasabi ko sa iyo, Lahat ng suot mo, sa kabuuan, ni hindi makakabili ng isang brief dito. Hindi makabili, lahat ng bagay dito ay maaari kong piliin. Ibebenta ang lahat ng ari-arian para lang magpanggap na mayaman sa harap namin. huwag na nating pag-usapan na wala kang kwenta ngayon. Kahit pa maging pinakamayaman ka sa King Shao, wala ka pa rin karapatang bumalik sa paa ng ate ko. Tama na. Walang kwenta ang pakikipagtalo sa iyo. Hindi mo rin maintindihan. Hindi ka talaga kabilang dito. Hoy, Sales Lady, palayasin ninyo na yan. Nakakaapekto sa mood ko sa pamimili. Sisirain ko itong lecheng tindahan ninyo. Ang lakas naman ng loob mo. Sino ka ba? Senorito. Bilang. Jiang Zimo, Magkano ang bilayan sa artista nito para sa muling tanghalan ito? Malaki-laki rin siguro ang nagastos mo. Ano? Tanghalan. Huwag kang magkasama namin. huwag kang magpanggat sa harap namin. Kilala ka namin, huwag ka nang magpangga. Bakit hindi mo subukang tingnan ang sarili mo sa salamin? Jiang Zimo. Ang immature mo talaga. Akala mo ba sa gagawin mong yan? Paniniwalaan kong isa kang mayamang tagapagmana at magsisisi ako. Naluluhod ako at makikipagbalikan sa'yo. Huwag kang umasa. Sa halip na gastusin mo ang pera mo sa pagpapanggap na yan, mas mabuti pang ipagamot mo na lang ang utak mo. Kahit bihisan, hindi prinsip. Pero magaling nga ang nakuha mong aktres. Ganda. Gusto mo bang maging girlfriend ko? Sa posisyon ko ngayon, walang manggugulo sa akin sa buong King Shao. Dahil ang bayaw ko ay walang iba kundi si... Bakit mo ako sinasaktan? Senyorito, pasensya na sa nangyari. Palayasin mo na sila. Nakakairita silang tingnan. Opo.
Palayasin kami. Hindi mo alam kung sino talaga ang dapat palayasin. Manager, lumabas ka rito. Anong nangyayari? Ang dalawang hampas lupang ito, sinaktan ang anak ko. Ngayon din. Palayasin mo sila. Hindi mo ba ako sinusunod? Wala ka bang alam sa kung sino ako? Sigurado ka. Isang salita ko lang, wala na ang trabaho mo bilang manager. At ano namang posisyon mo? Sabihin mo nga. Sasabihin ko, manginginig ka sa takot. Ang anak ko ay asawa ng tagapagmana ng angkan ng Jiang ng Haicheng. Kayong dalawa, humingi agad kayo ng tawad sa ginawa nyo. At si Zhang Mengjiang, umalis ka rito. Narinig nyo ba? Humingi ng tawad. Lumabas kayo. Isang asawa ng tagapagmana lang, nagmamataas na kayo ng ganyan. Wala kang alam. Sa posisyong ito, ni hindi ka karapat-dapat na tumingin man lang. Manager, sumunod ka lang. Hindi ko kailangan ng dahilan. Sapat na ang pagiging asawa niya ng tagapagmana. Narinig mo ba, Jiang Zimo? Ito ang kapangyarihan ng posisyon. Ito ang kapangyarihan at katayuan. Liu Wei, kung wala ka rito sa loob ng 3 minuto, ang posisyon mo, mapapalitan ako ng iba. May karapatan kang utusan kami? Hanggat may pasensya pa ako, lumayas na kayong lahat ngayon. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob. Manager, bakit po kayo nandito? Kung hindi ako pumunta, hahayaan ba kitang magpatuloy sa kagaguhan mo? At magdulot ng malaking kapahamakan? Esensya na po, manager. Ayusin ko na. Agad. Mga tauhan, palayasin nyo ang dalawang ito. Manager, bakit mo ako sinaktan? Hayop ka. MS Zhang. Liu Wei, ang lakas ng loob mo. Pati empleyado mo, naglakas loob na palayasin kami ng senyorito. Hindi ko sinasadya. Halika rito at humingi ka ng tawad. Mali po, manager. Isa lang siyang hamak na empleyado. Nandito ang totoong amo. Walang mata sa halaga ng tao. Chang, simula ngayon, tanggal ka na sa kumpanya. Huwag po, manager. Pinoprotektahan ko lang po ang senyora. Anong ginawa mo, manager? Ang ate ko ang senyora ng angkan ng Jiang. Sila dapat ang palayasin. Senyora ng angkan ng Jiang. Kwalipikado ba siya doon? Hoy, palayasin na nga silang lahat. Sandali, ang anak ko ang senyora ng angkan ng Jiang. Kung may mangyayari kang masama sa kanya, ipasasa ko ang mal na to. Wala na kayong magagawa. Ano pang hinihintay ninyo? Palayasin na sila. Anong ginagawa mo? Teka, ano ba? Bitawan mo ako. Ang walang hiya na yan. Bukas na bukas, tatanggalin ko yan. Ma, sino ba talaga ang babaeng yun? At manager ng mal, kaya niyang utusan? Ano pa ba siya? Halatang isang kulasisi. Ma, tingnan mo yon. O ano, sinabi ko na nga ba? Ibig sabihin, si Jiang Zimo ay isang lalaking binubuhay lang ng kulasisi na yon? Di na kailangan itanong. Ako na ang senyora. Luluhod silang lahat sa harap ko at magmamakaawa. Nay, first time ko sa ganitong lugar. Ang gaa talaga. Ang sosyal naman. Tingnan mo nga yung itsura mo nga lang kadating-dating. Simula ngayon, kaming mga mi ay parte na ng alta sosyedad. Kayo? Jiang Zimo, ikaw na naman? Sinong may sabing pumunta ka rito? Tiyak na sumunod ka lang ng patago. Teka, ba't ba hindi ka maubos-ubos? Parang multong sunod ng sunod. Kung saan magpunta ang anak ko, nandoon ka rin. Jiang Zimo, makinig ka sa akin. Walang mapapalayang panggugulo at pagsunod-sunod mo. Mamayang gabi, ako na ang magiging senorita ng angkan ng Jiang. Senorita ka yan. Jiang Zimo, alam ko kung anong pakay mo ngayon, pero hindi mo pa rin yata maintindihan kung gaano nakalayo ang pagitan nating dalawa. Lahat ng elitistang narito ngayon, sinong mga ngahas na bastusin ako? Isang salita mong ayoko, luluhod ka at hihingi ng tawad. Pagkatapos, itataboy ka palabas ng salo-salo. Alam kong galit ka. Pero yan ang totoo. Ang totoo, ako'y laging nasa itaas. Habang ikaw, mananatiling nakalubog sa putik at hindi na makakabangon pa. Mina, nabulag talaga ako noon. 3 taon kitang minahal ng buong buo. 3 taon. Kahit 10 taon pa yan, makakain ba ang pag-ibig? May mas mabuti naman akong mapipili. Bakit ako magtitiyaga sa'yo? At patuloy na maghihirap. Jiang Zimo, Hindi ikaw ang nararapat para sa akin. Pinilit lang akong piliin ka noon. Jiang Zimo, magiging mataas na ginang ang ate ko. 3 taon kang umaasa sa kanya. Dapat kontento ka na. Mina, kailan ka pa naging gahaman sa pera at estado? Gahaman, gusto mo bang? Isang tabi ko ang pagkakataong maging senyora ng angkan ng Jiang. Para sundan siya sa hirap at gutom. Sinasabi ko sa'yo, mas gugustuhin ko pang umiyak sa loob ng mamahaling sasakyan. Kaysa ngumiti sa likod ng bisikleta. ang kapal ng mukha mo. Aba, naglakas loob kang saktan ang anak ko. Napakatanga nyo talaga. Sa itsura, talino at angkan. Alin dyan ang kwalipikado kang maging senora ng angkan ng Jiang? Jiang Zimo, sinasabi ko sa'yo, ako ang itinakdang senyora ng angkan ng Jiang ng Haicheng. Mamayang gabi, darating ang mayordomo ng angkan ng Jiang para i-anunsyo ang kasal namin ng senorito ng Jiang. At ikaw, mamayang gabi, manonood ka lang. Kung paano akong titingalain ng lahat at magniningning na parang bituin. Ganoon ba? Sabik na akong makita sa sandaling lumabas ang katotohanan. Ang ipinagmamalaki mong karangalan ay maglalahong parang alabok. At makikita ko ang paghihirap at pagsisisi mo.
Ikaw ang dapat magdusa at magsisi, hindi ako. Senyora, Jiang Zimo, nais sana ng senyora na alang-alang sa dati niyong samahan. Palampasin ka na. Bakit napakatigas ng ulo mo? Ibig mong sabihin, dapat pa akong magpasalamat sa kanya? Siyempre naman, sa estado at katayuan mo, wala kang kapatang dumalo sa salusalo ng mga elitista. Ganoon ba? Tanungin mo nga sila. Kung hindi ako dumating ngayon, may lakas ba silang ituloy itong salusalo? Zimo, ang mga narito ngayon ay mga napaka-importanting tao. Huwag kita. Huwag kang matakot. Kahit pagsamahin pa ang lahat ng narito ngayon, hindi nila ako matitinan. Jiang Zimo, ang yabang-yabang mo at wala kang takot. alam mo ba na sa salusalong ito mamayang gabi? Ang mga dadalo ay mga CE na mayamang hindi bababa sa 10 milyon. Mayroon pang mga bilyonaryo. Ngayon ba, sa tingin mo, hindi pa rin nila kayang patumbahin ang yabang mo? Wala sa ka sa akin. Jiang Zimo, ang laki ng yabang mo. President Zhao, Ito ba ang presidente ng bilyonaryong grupo ng King Shao? Si Zhao Min. Maligayang pagdating, binibining Zhang. Isa lang siyang payaso na nagpapapansin. Sige na nga, ngayong gabi. magpakumbaba ka at humingi ng tawad sa mga elitista at sa senyora. Dahil sa iyong kawalang muwang, at talalampasin kita. Humingi ng tawad. Hindi kayo karapat-dapat. Ang lakas ng loob mo. Zimo, Wala kang alam sa buhay mo. Alam mo ba ang sinasabi mo? Sage. Kung gayon, sabihin mo nga kung ano ang nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob. Pakahamakin ang lahat ng narito, sasabihin ko sa iyo, ngayong gabi, maliban sa senyorito ng angkan ng Jiang ng Haicheng. Wala nang ibang makakayanig sa buong pagtitipong ito. Nagkataon lang na ako mismo ang tinutukoy niyong senorito ng angkan ng Jiang. Hindi pwedeng palampasin yan. Dapat maparusahan ng mabigat. Tama, dapat maparusahan. Ganoon ba? Nandito ako ngayon, tingnan natin kung may mga has na galawin ako. Jiang Zimo, ayaw ko sanang bumaba sa level mo. At makipagtalo sa iyo, pero ngayong nagpapanggap kang senyorito Jiang. Dapat kang magbayad para sa kayabangan mo. Ngayon din. Lumuhod. 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 Walang hiya. Paluhurin ninyo siya. Senyorito, AME. Sino ka ba? AME. Alam ko kung sino siya. Siya ang kulasisi ni Liu Wei. Ang kulasising inaalagaan ni Jiang Zimo. Kulasisi pala. Alam mo ba na ang salusalo ng mga elitistang ito ngayong gabi? Ahit si Liu Wei ay walang karapatang dumalo? At ikaw pang, babae na walang maipagmamalaki ang makakapasok dito? kilala mo ba ako para maglakas loob kang pintasan ako? Hindi ba't isa ka lang kulasising inaalagaan? Nakakahiyaman, pero sasabihin ko. ang angka ng Lee na may ganitong anak ay tiyak na hindi unlad. Hay. Mali ang sinabi mo. Pagkatapos ng gabing ito, Unlad na ang angkan naming Li. At aakyat pa sa tuktok. Akya sa tuktok. Sa salusalo ng elitista, ang senyorito ng Jiang. ang personal na mag-angat sa angkan naming Li. Angat kami ng husto. Sino pa ang makakapigil? Malinaw kong masasabi sa'yo, hindi ko itataguyod ang angkan ng Lee. At, kung magpapatuloy ka pa sa pang-insulto, yuyurakan ko ang angkan ng Lee. Jiang Zimo, naniniwala ka na talagang ikaw na si senyorito Jiang? Sige nga, gusto kong makita. Ikaw, walang kakayahan, walang pinag-aralan. Na isang kulasising walang kabuluhan. Paano mo yuyurakan ang angkan ng Li hanggang sa alabo? Ipatawag si Mayordomo Zhang. Kung hindi, magwawakas na ang angkan ng Lee. Anong nangyayari, Ruohua? Ilang punta ko ang mga Lee sa bago ng personal. Six, ipapaalam ko agad. Sabihin mo sa senyorito. Makakating ako sa loob ng 10 minuto. Libaw Guo, pinapapunta ka agad ng senyorito. Binigyan na kita ng pagkakataon. Bahala ka nang gamitin yan. Salamat, Mayordomo Zhang. Ibibigay ko ang lahat na makakaya ko. Naayos na senyorito ang lahat. Sige, salamat sa tulong, Miss Zhang. Lagwansyo, pagdating ng ama mo, pagsabihan mo siyang humingi ng tawad. May pag-asa pa ang Lee. Kung hindi, maglalaho kayong parang alabo. Jiang Zimo, huwag kang magpangga. Tingin ko wala kang ang numero ng CE Lee. Tapos sasabihin mong maghintay? Maniniwala ka ba kung sabihin kong kaya kitang tapakan ngayon? At hindi ka na makabangon pa? Mga tauhan. Huwag. Minyaw, anong ginagawa mo? Luwensyo, nakikiusap ako sa'yo. Palayain mo na lang si Zimo, pwede ba? Minyaw, hanggang ngayon. Pinagtatanggol mo pa rin siya? Mayabang siya at galis sa kanya ang lahat. Wala na makakapagtanggol sa kanya ngayon, Miss Shen. Putulin mo na. Ayaw mo bang maulit ang krisis ng Shen? Ikaw talaga, bata ka. Hanggang ngayon pinagtatanggol mo pa rin siya? Gusto mo ba talagang mawasak ng tuluyan ang pamilyang Shen? Jiang Zimo, ngayon ipapamukha ko sa'yo. Ang kahulugan ng pagsisisi. Mga tauhan, palayasin ninyo siya. Dumating na ang CE ng Li Group na si Libaw Guo. Dad, Bakit nandito ang sili? totoo bang si Jiang Zimo ang nagpatawag kay Libaw Guo? May ganun ba siyang kapangyarihan? Bakit ka pumunta rito? Anong binubulong-bulong mo diyan? Dalhin mo agad ako kay senyorito. Wala pa rito ang senyorito. Ano? Anong nangyari? Alam ko na. Sabihin mo na kasi. Bagamat wala rito ang senyorito. Alam niya ang lahat ng nangyayari sa loob. Iyak na dahil sa pagtatanggol ko sa reputasyon niya kanina. Kaya ka nabigyan ng pagkakataong humarap sa kanya. Kailangan nating mag-ama. Magpakitang gilas. Naturalmente. Dad,
Siya ngayon. Nagpanggap siya, nagbanta, at gusto raw wasakin ang Li. Jiang Zimo, ilang dekada na ako sa mundo ng negosyo. Wala pa akong problemang hindi ko nalampasan. Gusto kong makita. Kung gaano ka talaga kagaling. Jiang Zimo, hindi ba sinabi mong papupuntahin mo ang ama ko? Hindi ba sinabi mong papupuntahin mo ang ama ko para mag-sorry sa'yo? Nandito na ang tao. Nasaan na ang lakas mo? Huwag mong sabihin itong kulasisi na, to ang magtatanggol sa'yo. Anong kulasisi? Ay, Dad. Siya nga. Libawgo, tingnan mo kung sino ako. Wala akong pakialam kung sino ka. Tumahimik ka. Ay, Dad, anong ginagawa mo? President Lee, isa lang siyang kulasisi. Tama, Dad. Kahit pa dumating si Liu Wei, kailangan pa rin niyang yumuko sa'yo. Yan pa kayang kulasisi? Sabi ko tumahimik ka. Miss Zhang. Nabulag ang anak ko at hindi ka nakilala. Patawad sa kawalang galang niya. Dad. Sinaktan mo ako para lang sa isang kulasisi. Humingi ka ng tawad. Dad, ako. Patawad, Miss Zhang. Hindi kaya ikaw si Zhang Ruhua, anak ni Mayordomo Zhang? Mayordomo Zhang, isa siya sa mga pangunahing pinuno ng angkan ng Jiang ng Haicheng. Ayan naman pala napakaangas ng batang to. May proteksyon pala. Ng anak ng Mayordomong Zhang. Magiging masaya itong panoorin. Libawgo, paulit-ulit na walang galang ang anak mo. Lahat ng partnership ng pamilya, Lee sa grupo ng Chensing ay winakasan na. Miss Zhang, yung pagwawalang galang ng anak ko, naparusahan ko na siya sa harap ng lahat. At pinaluhod ko na rin siya para humingi ng tawad. Ang parusang ito. Hindi ba masyado ng labis? Ano, hindi ka sumasang-ayon? Miss Zhang, alam kong gusto mong. Tanggapin na mataas na lipunan ang batang to. Pero hindi mo dapat siya pinagpapanggap na senyorito. Huwag mong takpan. Hindi tatanggapin ng pamilya Lee. Sang-ayon ba kayo? Hindi? Mga mangmang, siya ang senorito ng angkan ng Jiang. Ang bagong presidente ng grupo Chensing. Siya ang senorito ng angkan ng Jiang. Impossible. Miss Zhang, hindi ko akalain. Na hanggang ngayon ay pinagtatakpan mo pa rin ang kulasis na ito. Talaga bang iniisip mong kaya ng kapangyarihan mong patahimikin ang mami? Buong buhay na naging tapat si Mayordomo Zhang. Tapos may anak pala siyang. Tulad mong dumudungis sa pangalan ng pamilya. Talagang bulag kayong lahat. Bata, napasunod mo si Miss Zhang ng buong katapatan. Dapat mong ituring na malaking karangalan iyan. Pero ngayong gabi, Dito na lang iyan, kasi si Zhang Ruohua. hindi kayang panindigan ang sitwasyong ito. Tama. Kung hindi ka anak ni Mayordomo Zhang, sa mga ginawa mo ngayong gabi, sa Haicheng, wala kang lugar. Ikaw. Hayaan mo siyang magsalita. Miss Zhang, magsisimula na ang salusalo ng mga elitista. Pagdating ng ama mo, mas malala pa ang sasapitin niya. Sige, hihintayin ko. Sige, kung gayon, sabay kayong mapapahama. Dumating na si Mayordomo Zhang. Sakto ang dating ninyo. Anong nangyayari? Sa salusalong ito, may naglakas loob na manggulo sa programa. May nanggulo? Tama. Siya mismo, Mayordomo Zhang. Ang tanging hiling ko lang naman ay humingi siya ng tawad. Pero siya, dinaya niya si Miss Zhang, kaya ipinagtanggol siya nito. Nagbanta pa siyang wawasakin ang pamilya Lee. Hindi ito mapapatawad. Dapat siyang parusahan. Nakikiusap kami, Mayordomo Zhang, pairalin ang hustisya. Ang galing ninyong lahat. Mengyao. Bakit hindi ka pa lumapit dito? Mayordomo Zhang, nakikiusap ako. Huwag ninyong sisihin si Zimo. Huwag ninyong idamay ang pamilya Shen. Lahat ng pagkakamali ngayong gabi. Official na, kasawal mo sa. Miss Shen, Tumabi ka. Mingyao, ang yabang mo ngayon, pero walang magandang kahihinatnan iyan. Jiang Zimo, tapos ka na. Jiang Zimo, ito ang kapalit ng paghamon mo sa mga makapangyarihan. Ako, si Zhang Cheng, ay nagpupugay sa senyorito. Ginoong Zhang, tumayo na po kayo. Salamat, senyorito. Anong nangyayari dito? Senyorito, ang nangyari ngayong araw ay pagkakamali ko. Titiyakin kong may hustisya. Ang mga nag-insulto sa senyorito. Lumantat kayo ng kusa. Impossible. Isa lang siyang lalaking iniwan ng kasintahan. Paano siya magiging senyorito? Kinu-question mo ba ako? Hindi ko magagawa yon. Li Baogo. Akala ko itataas ko ang pamilya Li sa tuktok. Nagsilang ka ng walang hiya. Mayordomo Zhang, ako. Dahil sa iyo, bumagsak ang pamilya Li sa kapahamakan. Dad. Ako. Wala akong alam, Dad ako. Huwag mo akong tawaging Dad. Wala akong anak na tulad mo. Senyorito, Nabulag ang aking hangal na anak at nilapastangan ka. Mula ngayong gabi. palalayasin sa Li. Buhay o patay, desisyon mo. Nakikiusap ako, senyorito, patawarin mo't palayain ang pamilya Li. Palayain? Huli na ang lahat. Senyorito, itinaguyod namin ito ng dugot pawis. Maawa ka, senyorito, pakiusap. Halika rito ngayon din. Walang hiya kang anak. Senyorito,
Ako, si Libao Guo, kasama ng aking anak, ay buong kababaang loob na tatanggap ng parusa. Nakikiusap lamang ako. Palayain mo na ang pamilya Li. Mula ngayon, tanggal ang Lee sa Elite. Putya, tapos na. Wala na. Ikaw, anong gagawin mo? Sa angkan, itsura o talento, alin dyan ang? Mayroon ka para matawag na senora ng angkan ng Jiang. Impossible. Jiang Zimo, ikaw ay isang lalaking itinapon ko't walang may gusto sa'yo. Paano kang naging kagalang-galang na senyorito ng pamilya Jiang? Alam ko na, tiyak na si Mayordomo Zhang ang nagtago sa'yo dahil sa pagmamahal sa anak niya, kung ano-anong kalokohan. Ang tulad mong yan, nangangarap ka bang makapasok sa isang mayamang pamilya? Senyorito, ano ang gagawin natin? Ibalik nila lahat ng ninakaw nila sa akin. Kung hindi, iharap sila sa pulisya at panagutin ayon sa batas. Senyorito, nay, May gusto pa ba kayong sabihin? Mayordomo Zhang, nagkamali kami ng tingin. Nakasakit kami sa senyorito. Humihingi kami ng tawad. Ay, tama, tawad po. Si Xiaomin ay nakasakit sa senyorito. Patawarin po ninyo siya. Hindi ko na isa-isahin pang hahanapan ng pananagutan ang mga nangyari ngayon. Pero kung maulit pa ito, mabigat ang parusang ipapataw ko. senyorito, may mahalagang ulat po ako. Ninyaw. Ak, Sige, umalis ka na. sige, mauuna na ako. Senyorito, ang tatlong malalaking higante sa buong mundo ay sabay-sabay na binibisita ang negosyo ng angkan ng Jiang. Kapag nalaman nila, ibang tao lang ang hahanapin nila para sirain kayo. Kaya nag-organisa ang panig na Haicheng na isang salo-salo bilang pagtanggap. Gagamit tayo ng kahalili para malito ang kalaban. Kapag humupa na, saka tayo magseseremonya at ipapaalam sa buong bansa. CJ, naiintindihan ko na. Salamat sa pagsisikap mo. Ako. Pa, tingnan mo. Niloko tayo ng lalaking iyon. Ang tunay na senyorito ng angkan ng Jiang ay nasa Haicheng pala. Itong si Jiang Zimo. Ay isang ganap na sinungaling. Sinungaling? Ah, ikaw. Hala, naloko tayo. Senyorito, plano ng grupo na magtayong sa King Shao ng isang 7-star na hotel. Ito po ang mga dokumento ng mga kandidato para sa pamamahala ng proyekto. Pakitingnan po ninyo. Siya na nga, Liu Wei. Napakagaling ng panlasa mo, senyorito. Paano mo nasabi? Hindi niyo pa po kasi alam, senyorito, itong si Liu Wei. Bagamat simpleng regional manager lang siya ng isang branch. Nasuri ko na siya noon. Napakahusay naman ng kanyang kakayahan. Sige, ayos. Pagpatuloy mo na ang proseso. Senyorito, may isa pa po akong bagay. Ito po ang Black Obsidian Cloud Card na kumakatawan sa inyong pagkatao. Gamit ang inyong pangalan. Bumili rin po ako ng isang sports car. Mula ngayon, maaari na kayong magmaneho nito. Sige, salamat sa pagod mo. Hello, Minyaw. Anong nangyari? Huwag kang mag-alala, papunta na ako ngayon. Minyaw, bakit mo ako agarang pinapupunta? Ngayon, nag-imbita ang alma mater natin ng mga alumni. May isa akong dating kaklase, si Kian Zibin, na pupunta rin. Kaya gusto sana kitang makasama. Kian Group, Yan may pangalan ng Shen sa 7-star hotel project. Ang hangad ko lang sana, matulungan niya tayong magkaroon ng koneksyon para makuha ng Shen Group ang pakikipagtulungan sa grupo ng Chensing. Minyaw. Sa totoo lang ako. Basta makuha lang natin ang deal na ito. Matatanggap ka na ng mga magulang ko. Bilisan na natin, hinihintay na nila tayo. Chenchu, buti naman at dumating ka rin. Pinaghintay mo pa ang boss bin namin. Ang lakas ng loob mo. Ay, pasensya na talaga, na traffic lang kami. Aba, mukhang umaisenso ka na. Ay, naka-Benz ka na. Wala yon. Benz lang naman, nasa 1 milyon lang. Aba, Boss Bin, sa'yo ba yang Porsche na yan? Naman, di ba halata? Grabe naman.
Iba ka talaga, Boss Bin. Ang angas mo. Di ba abot din yan ng 1,000,000? Barya lang yan. Nasa 30 milyon lang naman, Boss Bin. 30 milyon. Sobrang yaman naman. Yan ay perang. Hindi nakikitain ng ordinaryong tao. Boss Bin, pwede ba akong magpapicture sa tabi nito? Hindi naman siguro sasakto na makita tayo ng may-ari. Wala namang masama kung magpapicture lang. Sitch, pero mag-ingat ka. Huwag mong gasgasan ang sasakyan ko. Boss Bin, wala ka bang tiwala sa akin? Bilisan mo na. Sasama na rin ako. Ako rin, Boss Bin. Sitch, sumama ka na rin. Ako. Ingat, ha. Mag-ingat ka diyan. Mengjiao. Bakit ngayon ka lang? Ang kapal mo para paghintayin pa ang Boss Bin namin. Pasensya na, may hinihintay kasi akong napakahalagang tao. Mengjiao, ang tagal na nating hindi nagkikita. Zibin, may ipapakilala sana ako sa'yo. Ito si. Hindi ako interesado sa ordinaryong tao. Nandito na ang lahat, tara na. Luming Manor. Tanda ko ito lang ang Jeddah. Ang nag-isang si Star Hotel sa buong Qingshao. Ano pa naman ang si Star Hotel? Magsisimula na ang grupo ng Chensing. Magtatayo na sila ng 7-star hotel. Sasabihin ko sa'yo, itong pamilyang Qian, sila ang pangunahing investor ng 7-star hotel. Tama na nga. Sobra na ang pambobola mo, bilisan natin. Kuya Bin, pwede ba akong sumakay sa supercar mo? Hoy, wala ka bang delikadesa? Itong passenger seat ng Porsche na 2. Para lang kay Miss Shen Mengjiao. Tama na, ang dami natin, hindi tayo magkakasya sa kotse ko. Mengjiao, pag may oras ka, isasama kitang mag-joyride. Salamat sa alok. Sabi mo kanina, sa'yo ang kotseng ito. Ano ngayon? May problema ka ba? Sa akin ang kotseng ito. Anong sinabi mo? Sinasabi mong sayo ang kotseng ito, Mengjiao? Ang kapal naman ng mukha ng boyfriend mo. Kotse ni Kuya Bin yan. At siya pa ang naglakas loob magsabing sa kanya yan? Hoy, gusto mo to? Tingnan mo nga itsura mo. Ito ay Ferrari na nagkakahalaga ng 30 milyon. Kaya mo bang bilhin yan? Ama, ikaw na hampas lupa ka. Naintindihan ko na, gusto mong magpakitang gila sa harap naming lahat. Pero hindi mo inaasahan na sa akin ka pala sasabay. Sa akin pa talaga. Sabi mo sayo ang kotseng ito, edi buksan mo. Kahit hindi ako ang may-ari ng kotseng ito, ang tulad niya, ay imposibleng may-ari nito. Gusto kong makita kung hanggang kailan ka magpapangga. Eh di panoorin mong mabuti. Kung kanino talaga ang kotseng ito. Andar na ang sasakyan. Ibig sabihin, sa kanya nga talaga ang sasakyang ito? Para malaman niyo, magpapaliwanag ako. Itong fingerprint scanner. Pwede ring buksan gamit ang susi. Zimo, sa'yo nga talaga ang sasakyan. Akin nga. Tara, isasama kitang mag-joyride. Ano pang ginagawa ninyo diyan? Ito ba, yung sinasabi mong hindi kayang magpakasal? Hindi, Robin. Sinong mag-akalang iyon pala ang sasakyan niya? Ano bang gusto mong sabihin? Wala, Brobin. Oy, Brobin, sa tingin mo ba alam kaya ng lalaking iyon? Na may gusto ka kay Shen Mengjiao? Kaya nagpapasikat siya para lamangan ka? Pero paano mo ipapaliwanag ang sasakyan? Nga, ordinaryong tao. Walang karapatang bumili ng ganoong sasakyan. Hindi yata. Mali. Iyong nakita natin kanina. Hindi iyon limitadong sports car. Isa lang iyong lumang demotor na kamukha lang nito. Kaya naman, gumamit siya ng susi imbes na fingerprint scanner. Tama? Ibig mong sabihin, sinadya niyang magrenta ng peking sports car para magpasika. Tama. AMEA, kaya pala. Kaya naman pala ang hampas lupang iyon. Paano makakaroon ng ganoong pera? Robin, sinasadya ka talaga. Ipahiya ng lalaking iyon. Kailangan nating turuan ng leksyon. Tama, dapat lang. AMEA, maglakas loob siyang lokohin ako? Tara,
Alam mo ba, ang alumni homecoming na ito ay gaganapin sa Luming Villa. Dahil lahat kay Bayu. Iyon bang sikas sa buong mundo? Nagwagi ng 3 parangal. Sa pelikula, telebisyon at musika, ang international superstar na si Bayu. Siya nga. At darating siya mamaya. Ano? Bayu? Babalik ng bansa si Bayu ngayong gabi. At dadalo sa alumni homecoming? Ibig sabihin ba nito, mamayang gabi, makakasabay nating kumain ang international superstar? Napaka-naive mo talaga. Sino ba si Bayu para isiping? Makakasabay natin siyang kumain? Tama ang sinabi ni Chenshu. Robin, kahit ikaw hindi mo kaya, Sobrang mataas ang estado ni Bayu. Ang mga nakakasabay niyang kumain ay mayayaman at makapangyarihan. Dapat ay tunay na elitista. ang pagdalo ni Bayu sa alumni homecoming na ito Ay isa ng malaking karangalan para sa atin. ang makasabay siyang kumain ay isang imposibleng pangarap. Ganoon ba? Naisip ko pa namang humingi ng autograph at litrato. Pero hindi rin naman impossible, bro Ben. Anong pagkakataon? Kung makakaupo tayo sa SKY table, pagdating ng panahon, Makakasabay na nating kumain si Bayu, at higit pa, maghahain pa siya sa atin ng alak mismo. SKY table? Ano yung SKY table? Ang handaan na ito ay hinati sa 4 na antas. SKY, Earth, Wind at Cloud. Bawat antas ay para sa iba't ibang uri ng tao. Kakain lang pala kayo, pero kailangan nyo pang pagkati-hatiin ng tao. Para bang may mataas at mababa? Ganoon ba? Kasing gaya mong basura sa lipunan. Siyempre hindi mo maintindihan. ang paghihiwalay ng mesa ay higit pa sa upuan. Sasabihin ko sa'yo, ang kahulugan ng paghahati ng mesa. Ay hindi lang tungkol sa pwesto. Tungkol ito sa kapangyarihan at katayuan. Alam mo ba? Director Liu, doon po kayo. Robin, huwag mo nang patulan yan. Sabihin mo na sa amin, paano ba makakaupo sa SKY table na yan? Nga, bro Ben Yung. Gusto ko ring makita ng personal si Bayu. Ang misang nasa likod ng basurang, yan ay ang cloud table. Ang may ari-arian na 1 milyon pataas. Pwede nang umupo roon. Ang mesa sa likod ko ay ang wind table. Ang may ari-arian na 10 milyon pataas ay pwedeng umupo. Ang harap ay earth table. Ari-arian, 100 milyon pataas. Pwede nang umupo. Ang mesang ito ang SKY table. Ang sinumang wala pang ari-arian na 10 bilyon. Bawal umupo. 10 bilyon? Lahat dito ngayong gabi. Wala nang pag-asa? Kaya nga, huwag na kayong umasa. Dapat ba kayong makita si Bayu? Ero bro Ben. Ngayong gabi, 4 na antas ang bulwagan na ito. Paano, yung may ari-arian na wala pang 1 milyon? Saan sila upo? Magandang tanong. Ang may ari-arian na wala pang 1 milyon. Siyempre, hindi man lang makakapasok sa pinto. Sa labas lang sila. Bilang asong tagabantay. Tama ba ang sinasabi ko, Jiang Zimo? Tama. Tumpak na tumpak ang sinabi mo. Magsisimula na ang handaan. Simulan na ang pagpapatunay ng yaman. Ginoong Kian, kwalipikado po kayo sa mesang pangkaraniwan. Maupo po kayo. Aba, ikaw na talaga, bro Ben. Bilyonaryo na. Sa misang pangkaraniwan ako upo. Aba, Binibining Shen, kwalipikado po kayo sa mesang pangkaraniwan. Maupo po kayo. sandali. Pwede kang pumasok. Pero siya, hindi. Bakit hindi? Na-validate na namin ang mga ari-arian namin. Ari-arian mo yan, hindi sa kanya. Magkabahagi kami ni Zimo sa lahat ng ari-arian. Ibig sabihin, asal na ba kayo? Tama. Ang pera ko, pera rin niya. Ganoon pa rin ang sasabihin ko. Pwede kang pumasok, pero siya, hindi. Zebin, ano ba talaga ng problema mo? Hoy, Mengyao, huwag ka nang makipagtalo. Ang misang pangkaraniwan, hindi talaga siya bagay doon. Masakit man pakinggan. Ngayong gabi, ang 4 na mesa, langit, lupa, hangin at ulap. Wala ni isa man lang doon ang may karapatan siyang upuan. Yan Zebin, ipipilit mo talaga yang. Pang-aapi mo, edi itong alumni homecoming. Hindi na kami ni Zimo sasali. Halika na. Eh paano na ang proyekto ng pamilya namin? Hindi mo na ba kailangan, Mengyao, pati na ng pamilya Shen? Naiintindihan ko, dinala mo rito ang isang walang kwentang lalaki. Para lang sabihin sa akin. Na huwag na kitang habulin pa. Pero tandaan mo, malaki ang halaga ko sa'yo at sa buong pamilya Shen. Bakit mo pa kasi sinasayang ang oras mo? Sa walang kwentang lalaking yan? Hindi mo ba narinig? Layas. Tama, lumayas ka. Ang pag-upo ba ay base sa halaga ng ari-arian? Baka kapag na-validate na ang ari-arian ko, wala na kayong lahat. Ang karapatang umupo sa ko. Ulitin mo nga yun? Hindi kayo karapat-dapat. Aba, may nagmamagaling talaga rito. Sech, Jiang Zimo, sabi mo may ari-arian ka raw? Eh di ilabas mo. Pa makita ng lahat. Ilan ba yan? Libo? O milyon? Pasensya na, bibigin ko kayo.
Ang ari-arian ko, trilyon. May trilyon ka raw? Isang hamak na card lang yan, Sage, i-verify mo. Ngayon din, ipapahiya ko siya sa harap ng lahat. Zemo, Walang problema, hayaan mo silang mag-verify. Ngayong araw, ipapaunawa ko sa inyong lahat. Ang misang hindi ninyo kayang upuan. Ako ang upo. At ang bida-bidang international star na kinaingitan nyo. Ang siyang magbubuhos ng alak para sa akin. Jiang Zimo, kung ngayon ay pumasa ang verification mo, at talagang makaupo ka sa misang iyan, luluhod ako sa harap ng lahat. 18 bises na yuyuko, at tatawagin kitang lolo. Ginoong Jiang, maaari na po kayong umupo sa mesang ito. Ano? Bakit siya pwedeng umupo diyan? Ibig sabihin, May pagkakakilanlan siyang hindi natin alam? Kalokohan. Halatang nakipagsabuatan siya sa'yo. Tawagin mo ang manager mo. Manager, pumunta ka nga dito agad. Jiang Zimo, hindi ko akalain. Pati isang waitress ay sinusuhulan mo? Sandali lang, pagdating ni manager ma, tignan natin kung paano ka pa magpanggap. hay naku, may mga taong gagawin talaga ang lahat para lang magpakitang gilas. Pero ang pusang ligaw, kahit bihisan mo ng maharlikang damit. Hinding-hindi magiging prinsipe. Anong problema rito? Manager ma, ang tauhan mo ay nakikipagsabuatan sa tagalabas. Para paupuin siya sa mesang iyan. Ang kapal ng mukha mo. Hindi mo ba alam na si Miss Bai ang natakda ng patakaran? Manager, kwalipikado nga po ang pagkakakilanlan ni Ginoong Jiang. Pakinggan mo nga yan. Ano ba talaga siya? Kulang sa pera? Bibigyan ko ng akarang verifikasyon. Kung mapatunayang mali. Palalayasin ko ang hambog na ito sa lugar na ito. At magbibigay ako ng paliwanag sa lahat. Iabot mo sa akin ang card. Ito, hindi pa pala na-swipe ni Manager Ma ang card. Bakit parang takot na takot ka diyan? Manager Ma, hindi pa naman na-swipe ang card. Bakit ka nanginginig sa takot? Tumahimik ka. Ito ay Obsidian Cloud Card. Anong klaseng card iyan? Hindi mo alam? Yan ang eksklusibong card ng tagapagmana ng angkan ng Jiang. Kaya nitong ilipat ang kalahati ng pondo ng Grupo Jiang. Ano? Paano ka nagkaroon ng Obsidian Cloud Card? Bakit hindi ako pwedeng magkaroon? Ang Obsidian Cloud Card ay eksklusibo para sa tagapagmana ng angkan ng Jiang. Anong karapatan mong magkaroon yan? Gaya ng nakikita mo, ako mismo ang tagapagmana ng angkan ng Jiang. Jiang Zimo, ang kapal mong magkunwaring tagapagmana. Magpanggap. Jiang Zimo, alam ng lahat na kahalili ka lang. At ngayon, Naglakas loob ka pang gumawa ng peking Obsidian Cloud Card. Kapag kumalat ito, kulang pa ang 10 buhay mo para mabayaran yan. Nasa kamay mo na ang card. Subukan mo. Manager Ma, ay swipe mo na. Isang peking Obsidian Cloud Card lang iyan. Ano ba naman ang magagawa niya? Manager Ma, hindi ba talaga kaya i-swipe? Hintayin mo ang kamatayan mo. Tumahimik. Pakiusap, Senyorito Jiang. Maupo kayo sa pinakamarangal na mesa. Nandito na si Miss Bayu. Si Bayu pala. Miss Bay, Pwede po bang magpa-autograph? salamat sa pagtangkilik ninyong lahat, pero may sasabihin muna ako. Ang pagdating ko ngayong gabi ay para lang umupo sa Celestial Tablet. Si Bin, hindi siya senyorito, di ba? Impossible, pero ito... Isa lang ang paliwanag. Nandito na. Miss Bai, sandali lang. Sinabi ko na nga ba? Ang pagdating ko ngayong gabi ay para lang kay Ginoong Jiang. Miss Bai, alam ko, pero... Buksan ninyo rin ang inyong mga mata. Isa lang siyang kahalili. Paano siya magiging karapat-dapat umupo sa Celestial Tablet? At higit pa, ang natatanging pabor ni Miss Bai. Aya, kinu-question mo ba ang aking mga patakaran? Hindi ko po mangahas. Nag-aalala lang ako na may mga taong may masamang hangarin. Nakikipagsabuatan sa manager, at kapag dumating ang oras, baka masira ang reputasyon ninyo, Miss Bai. Yan Zebin, inaamin ko na sa batch nating ito. Napakahusay mo, pero kumpara kay Ginoong Jiang, parang langgam sa puno. Ay kanyang karapatan, at isang karangalan ko rin. Ibig bang sabihin, si Jiang Zimo nga, utol ka pa. Ipapalayas na kita rito, karapatan ko ito. Miss Bay, isa po akong tapat na tagahangan ninyo. Maaari po bang humingi ng litrato kasama kayo at autograph? Siyempre naman, Ginoong Jiang, Miss Shen, maupo na po kayo. Magpanggap ka. Tingnan natin hanggang kailan. Hanggang kailan mo kayang dayain ang lahat? Hayaan mong ako ang magbuhos ng alak para sa inyo. Ginoong Jiang, isang karangalan na makilala ka. Ang inuming ito ay iniaalay ko sa iyo. Para naman sa iyo, Binibining Shen. Kuya Bin, ano gagawin natin? Nagkasala tayo sa senyorito. Kalmahan lang. Ang manager man na yan ay maliit na manager lang ng Lumingshan Villa. Wala siyang alam sa desisyon. Si Binibining Bay ay laging nasa ibang bansa. Kaya tungkol sa mga balita rito, wala rin siyang kaalam-alam. Pero ngayon, lahat ng nandito ay naniniwalang siya ang senyorito ng angkan ng Jiang. Kalma lang. Maya-maya, gaganapin ng paaralan ang alumni donation ceremony.
Kuya Bin, ang ibig mong sabihin, peke ang pagkakakilanlan niya? Ang yaman di pek, si senyorito ng Jiang. Tapos magdodonate lang ng ilang libo? Hindi yan makakalusot. Isa pa, tinawagan ko na ang daddy ko. Paparito na sila ni Director Liu. Panoorin natin kung paano siya mapapahiya. Manahimik naman ang lahat. Ngayong gabi ay isang napaka-emosyonal at masayang sandali. Tagumpay ninyo, di mangyayari kung wala ang paaralan. Sigurado akong bago pa man kayo dumating, ay nakapag-donate na kayo para sa ating mahal na paaralan. At ngayon, naitala ko na pangalan ninyo. Mamaya, ianunsyo ko. Ako, si Baiyue, ay nangangakong magbibigay pugay sa aking paaralan. Ang makakakuha ng unang pwesto ay tatanggap ng isang pabor mula sa akin. Ano? Isang pabor mula kay Baiyue. Una, kailangan kong maging una. Ngunit upang maiwasan ang masamang kompetisyon at away, ang donasyong ito ay gagawin nating palihim o anonymous donation. Ano? Anonymous donation? Kung ganoon, para makuha ang unang pwesto, kailangan hulaan ang donasyon ng kalaban. Kung gayon, ang halaga para sa unang pwesto ay higit pa sa 3 bises ng donasyon ng iba. Sandali, kung talagang anonymous donation ito, paano natin malalaman kung magkano ba talaga ang idodonate ni Jiang Zimo? Nga, kuya, kung ganoon, hindi natin pwedeng ilantad. Nakahalili lang si Jiang Zimo. Binibining bay, sa tingin ko, kahit na ang donasyon ay walang pinipiling antas ng buhay, dapat man lang, malaman ng lahat ang resulta ng donasyon. Sa paraang yan, maiwasan natin may magsinungaling na sila ang pinakamalaking magdonet. Gayong wala naman silang ibinigay kahit piso. Sa tingin ko, may punto siya. Sang-ayon ako. Kung gayon, kaklasik yan, ano ang iyong mungkahi? Iminumungkahi kong iranggo ang lahat batay sa resulta ng donasyon. Sa ganitong paraan, walang masasaktan at magsisilbi itong inspirasyon sa lahat. Gamitin natin tambol bilang hudyat. Siya ang pinakamataas. Ngayon, i-anunsyo ko na ang listahan ng mga donasyon sa anibersaryo ng paaralan. Biglang kinakabahan ako. Sana hindi naman ako ang pinakahuli. Okay lang yan. Eh may pinakahuli naman yan. Tama nga naman. Gaano man ako kapangit, mas okay pa rin siguro ako kaysa sa replikang yon. San Shuang. Pasensya na sa inyo. Limitado lang ang kaya. Ilang school bus lang ang naibigay ko. Zhang Xiaofeng. Pasensya, 100K lang ang naibigay ko. Sana mapatawad ninyo ako. Chen Zhu. Pasensya na sa inyo. Ito'y maliit na ambag lamang. 5 milyon ang aking naibigay. Li. Zhang Chi. Zhao Wanshu. Si Bro Bing ang bida sa araw na ito. Kaya nagbigay ako ng 5 milyon. Alam kong hindi ito sapat. Shen Mengyao. 8 tunong. Iyak na mahigit 10 milyon na ito. Nag-donate ako ng isang gusaling pang-laboratorio para sa ating paaralan. Sana ilalong umunlad ang ating paaralan. Binibining Shen, nagpapasalamat ako sa inyo para sa ating paaralan. Walang anuman, binibining bay. Tian Zibin. 8 tunog katumbas equals isala building, millions. Ang siyang natunog, magkano kaya ang naibigay, Bro Bing? Magkano nga ba talaga? Ay, Bro Bing, huwag mo na kaming bitinin. Sabihin mo na sa amin. Sage, dahil curious. Ayong lahat kung magkano ang naibigay ko, sasabihin ko na. Hindi naman gaanong kalakihan. Isang maliit na target lang. 100 milyon. Aba, Bro Bing, ikaw na talaga, Bro Bing. Isa kang tunay na natatangi. At ngayon, oras na para ilabas ang ranking ni Jiang Zimo. Bilang panganay na senyorito ng angkan ng Jiang, hindi ba dapat 100 bilyon o trilyon ang ibibigay niya? Anong trilyon? 9 na bises nang tumunog ang tambol. Ibig sabihin, wala na sa mga nandito ngayon ang makakapantay kay Brother Bin. Jiang Zimo, pwede mong arkilahin ang sports car, itago ang pagkatao, at pekin ang card. Pero ang donasyong ito, kunay na labanan ng yaman. Ano pang ipagmamayabang mo? Ang donasyon ko, hindi kayang sukatin ng pera. Pakinggan nyo naman, hindi kayang sukatin ng pera. Anong ibig mong sabihin? Sa madaling salita, wala itong halaga? Kung igigit niyong pera ang sukatan, baka matakot kayong lahat sa akin. Narinig nyo yon? Gusto niya raw tayong takutin? Naku, takot na takot ako. Jiang Zimo, 9 na bises nang tumunog ang tambol ko. Kung sinabi mo yan bago pa ang 9 na tunong, baka may maloko ka pa. Pero 9 na ito. Ako ang pinakamataas dito. Ano pang ipagmamalaki mo? Ano ba ang 9 na tunog? Kahit pagsamahin niyong lahat. Ang mga nandito, wala pa rin sa kalahati ng akin. Kalbong paninira. Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan. Sige, Jiang Zimo, titingnan ko. Hanggang kailan ka mayayabang? Miss Bay, simulan mo ng ipahayag. Isang daang tunong? Imposibleng 100 tunong. Paano nangyari ito?
Hindi ba siyam ang pinakamataas? Bakit naging 100 tunong? Baka nagkamali kayo? Miss Bay, ang siyam na tunog ang pinakamataas na donasyon. Bakit siya 100 tunong? Dahil karapat-dapat si Ginoong Jiang. Kaapat dapat? Miss Bay, ibig mong sabihin itong si Jiang Zimo. Ano ba talaga ang naibigay na? Tiyak na nagkataka ang lahat ng alumni tungkol sa 100 tunog. Ang donasyon ni Ginoong Jiang ay hindi masusukat ng salapi. Ngunit kung igigit ninyong sukatin ito sa halaga, hindi bababa sa 10 bilyon at walang katulad sa merkado. Kaya kahit 100 o 1,000 tunog pa, karapat-dapat si Ginoong Jiang. 10 bilyon? Impossible. Miss Bay, ano ba talaga ang binigay ng batang yan? Pinakamatandang yaman ng Haicheng, 3 natatangi sa mundo. Ang pinakamatandang pribadong aklatan sa mundo, ang angkan ng Jiang ng Haicheng. Nagkaloob ng tour ng Qianjuan. Tour ng Qianjuan? Yung 40 hektarya, 300K na libro, puro bihira at antigong manuskrito. Bawat isa nito, may hindi matumbasang halaga. Nakakatawa kaming ikumpara sa kanya. Talagang katawa-tawa. Ngayon, aminado ka na ba? Jiang Zimo, lakas loob mong gamitin karapatan ng senyorito? Gusto mong mamatay? Sige, pagbibigyan kita. Dad, may nagpapanggap na senyorito ng Jiang dito. Anong nangyayari? Ginoong Liu? May nagpapanggap na senyorito sa selebrasyon ng paaralan ng anak ko. Tingnan natin. Patay ka na. Papunta na rito si Itay, kasama pa si Ginoong Liu. Paano ka pa makakalusot niyan, Ginoong Liu? Ang pinuno ng 7 Stars Project ng grupo ng Chensing? Si Ginoong Liu Wei. Tama. Jiang Zimo, akala mo ba talaga? Na walang makakahalata sa maliit mong pakana? Pero kasama ni Itay si Ginoong Liu. Nakita na mismo ni Ginoong Liu, ang senyorito ng angkan ng Jiang. Tingnan natin kung paano ka pa magpapanggap. Hindi ka ba natatakot? Na ako nga talaga ang senyorito ng angkan ng Jiang. Pwe, ikaw? May kapatan ka ba? Huwag kang mangarap. Ang totoong senyorito ng angkan ng Jiang ay narito na. Ay nasa Shangjing na. Jiang Zimo, imbes na magmatigas ka riyan. Isipin mo na lang kung paano ka magmamakaawa sa harap ko mamaya. Ganoon ba? Zebin, pwede ba nating kalimutan na lang ang isyong ito? Kalimutan na lang? Noong ipahiya niya ako, naisip ba niyang kalimutan na lang? Noong naghahari-harian siya. Naisip ba niyang kalimutan na lang? At ngayon sasabihin mong kalimutan na lang? Nakakatawa talaga. Yan ay bunga ng sarili mong gawain. Zebin, kaya kong humingi ng paumanhin sa'yo para rito. Pero kung ipagpapatuloy mo ito, hindi ako mananatiling nanonood lang. Kakampihan mo siya. Ano? Hindi ba masyadong mataas ang himo sa mo? Hindi ba kita masyadong binibigyan ng halaga? Sa kaunting presyon lang. Ang pamilya Shen ay kusang maghahatid sa iyo sa kama ko. Ikaw, Wala ka pa sa karapatan. Si Itay ang punong kasosyo ng Tianhao Group. Kung gusto ng pamilya Shen makipagkasundo, ako muna ang kausapin. Wala akong karapatan. kulang? Hindi sapat. Paano kung ang angkan ng Jiang ng Haicheng? Sapat na ba yon? Hindi pa rin sapat. Ikaw na nagngangalang Jiang, ang lakas ng loob mo. Dapat noong una pa lang. Kung humingi ka agad ng tawad, May pag-asa ka pa sanang mabuhay. Pero ngayon, sandali, AME. Huwag mong sabihin iniisip ng batang ito na dahil isa siyang kahalili. maniniwala ba siyang poprotektahan siya ng angkan ng Jiang? Protektahan? Hihihi. Jiang Zimo, isa ka lang kahalili. Kahit mamatay ka, wala ni isang makakapagligtas sa iyo. Dahil kaibigan kita ni Mengyao. Kung hihingi ka ng tawad, mapapatawad kita. At ililigtas ang buhay mo. Kung hindi, pananagutan mo ang kahinatan mo. Jiang, gusto mo na bang mamatay? Gusto niyang mamatay, huwag ninyong pigilan. Titingnan ko lang. Kung paano siya luluhod at magmamakaawa sa akin mamaya. Zimo, malapit nang dumating si Presidente Liu. Huwag kang matakot. Kahit dumating pa si Liwei ngayon, kailangan niyang yumuko sa harap ko. Napakalakas ng loob. Hoy, Dad. Sabi mo may nagpapanggap na senyorito ng angkan ng Jiang dito. Siya iyon. Nagpapanggap siyang senyorito ng angkan ng Jiang at napakagarapal dito. Pati ang itim na Jedi na burda ay piniki pa niya at hindi niya iginalang. Si Presidente Liu at ang angkan ng Jiang ng Haicheng. Napakawalang hiya. Presidente Liu, tingnan ninyo, hindi bali, ang lakas ng loob magsalita ng ganyan. Sa buong Haicheng, walang makakapagligtas sa kanya. Li Wei, may lakas ka ng loob na galawin ako? Yung master na nagbigay sa iyo na matapang sa pangalan ni Liu Zong. Ay matapang mong binabanggit, Jiang Zimo. Jiang Zimo, patay ka na. Presidente Liu, bakit ninyo ako sinasaktan?
Presidente Liu, ito ang aking anak. Ang nagpapanggap na senyorito ay itong walang pakundangang nilalang na ito. Hoy, Dad. Nabulag na ba kayong lahat? Akong si Liu Wei, bumabati sa senyorito. Senyorito. Impossible. Ito ang panganay na anak ng angkan ng Jiang? Nagkulang ako sa aking tungkulin, patawarin po ninyo ako, senyorito. Qian Yaoming, dalhin mo na ang iyong walang silbing anak. At lumapit kayo agad para humagulgol at humingi ng tawad. Senyorito, nasaktan ng pamilya Qian ang senyorito. Presidente Liu, siya lang iyon. Paano siya? Suwail na anak, tumahimik ka. Lumuhod ka. Humingi ka ng tawad sa senyorito. Dad, siya ang nang-api sa anak mo. Siya ay nasaktan ang iyong Master Jiang. Matapang sa pagtanggal ng pangkalahatang Manager Liu at kahit nagdala ng kahihiyan sa pamilya Jiang. Bakit ako ang hihingi ng tawad? Senyorito, alam kong ang aking anak ay may mabigat na kasalanan. Ngunit ang pamilya Qian ay inosente. Tulad ng lalaking ito na hindi alam kung mabuhay o mamatay. Simula ngayon, itinatakwil na siya sa pamilya Qian. Mabuhay man siya o mamatay. Nasa desisyon ninyo, senyorito. Dad, sarili mong kasalanan ito. Hindi na kita maliligtas pa. Kuya Jiang, hindi, Lolo Jiang, ako ay bulag sa tunay na halaga. Hindi ko nakilala ang tunay na pagkatao mo. Patawarin mo ako. Sorry. Ang pagpapatawad sa iyo ay napakamura pa para sa iyo. Liu Wei, utusan mo tanggalin ang pamilya Qian sa listahan. Kamakailan, ang lokal na matatag na kumpanya. Ang Lee Group ay biglang nagdeklara ng pagkalugi, hinihinalang nakabangga. Ang tagapagmana ng Jiang ay tinamaan sa supply chain. Sunod-sunod na pagbagsak. Tunay ngang anak ng aking mabuting kapatid. Mahusay na paan. Noon, ang kambal mong kapatid, si Jiang Shangguo, ganyan kagaling. Hindi ba muntik din siyang matalo sa iyong mga kamay? Hamak na langgam lang. Matagal akong lumaban, bagito pa siya. Gusto na agad makuha ang kontrol sa angkan ng Jiang ng Haicheng. Bata pa siya. Mukhang kailangan kong bumalik sa King Shao. Panahon na. Sabihin sa pamangkin, hindi basta-basta ang Jiang. Pasok. Senyorito, gusto ni Liway na imbitahan ka sa hapunan ngayong gabi upang pag-usapan ang proyekto ng hotel. Sige, maaari. May isa pa palang bagay. May reunion kayo ng mga kaklase ngayong hapon. Ang eksaktong oras at lugar ay naipadala na sa iyo. Nakuha ko na. Yan. Zimo, saan ka ba nanggaling? Tinatawagan kita pero hindi ka sumasagot. Nagpalit ako ng numero pagkatapos ikasal. Lagi na lang akong ginugulo ng pamilya ni Mina. Alam mo naman yun. Sige na nga, palalampasin ko na ito sa'yo. Magsisimula na ang reunion ng alas 5. Sakto lang, tara na. Zhao Hao, Liang, napakagaling ninyo. Naalala niyo pa ba ako? Noon, tayo ang pinakamatibay na magkakaibigan. Pinakamalapit sa isa't isa. Director Zhao, sa wakas nakarating na kayo. Hindi ba ito ang sikat na campus belle na si Lin? Baliktad ang par. Tulong mo akong ipar. Sigurado matatapos ang trabaho. Halika, Director Zhao, itong si Zhao Jiyo. Katulad pa rin noong nag-aral kami. Suplado pa rin, pero ngayon mas malala na. Huwag mo nang pansinin, hayaan mo na. Dito po kayo. Tara. Mga kaklase, Ngayon ang ating class reunion na ginaganap kada 3 taon. bago tayo tuluyang maupo, may ilang bagay akong gustong sabihin. Kumakain tayo at umuupo ng maayos, dapat may respeto tayo sa ayos. Tulad ng ating Director Zhao na milyon-milyon ang halaga. Dapat nasa pangunahing upuan, samantalang ang iba. Sa likuran na lang. Halika, Director Zhao, dito po kayo. Magkakaklase naman tayong lahat, walang dapat na formalidad. Maupo na lang tayo kung saan natin gusto.
Ano ba ang estado mo para maupo dito? Jiang Zimo, ang dati nating class president. Kung hindi siya maupo sa pangunahing upuan, nakakahiya naman. Mga kaklase, ngayon ang mahalaga ay ang ating pagsasama-sama. Kaya wala sa akin kung saan ako maupo, kahit sa sofa okay lang. Director Zhao, Hindi yata ito nararapa. Ang patakaran ay patakaran. Kahit pilitin ninyong ilagay si Jiang Zimo sa tabi ninyo, ang mga nasa paligid ninyo ay mga matagumpay na tao sa mataas na lipunan. kapag pinag-usapan ninyo ang mga business deal, wala siyang masasabi. Tama nga naman. Sakto may endorsement si Xiao Tong ngayon. Kailangan ko siyang tulungang pag-aralan yon. Kung ganoon, Jiang Zimo, doon ka na lang umupo. Balita ko si Lin Xiaotong. Na-discover daw ng talent scout ng Universal Pictures. Ngayon, medyo sumisikat na. Hindi akalain, naging sila pala. Deti, siya pa naman ang humahabol kay Jiang Zimo. Kawawa naman itong si Jiang Zimo. Mas malala pa ang lagay niya kaysa kay Zhao Ziyu. Ang sikat na campus belle, napunta rin sa iba. Pati matalik na kaibigan, naging alipors ng iba. Xiao Hao, Bakit ngayon ko lang napansin kung gaano kakasama na ugali? Liang, Jiang Zimo, ngayong gabi, ipapamukha ko sa'yo kung gaano kalaki ang pagitan natin. Tingnan mo nga itsura mo. Mas gustuhin mo ka maging alagang aso ng iba. ay sa bigyan man lang kami ng tamang tingin. Mahirap lang kami. Dapat mag-ipahiya mo kami? Sa mundong ito, kung sino ang may pera, siya ang hari. Kung ganoon ang punto mo, huwag na lang natin ituloy ang hapunan na to. Lahat na lang tayo sumipsip kay Zhao Ziyu. Sa lipunang ito, pera ang batayan. Kung may reklamo kayo, ilabas ninyo ang mga yaman ninyo. Xiao Hao, Naalala ko noong nag-aaral pa tayo. Magkasundo kayo ni Jiang Zimo, di ba? lapitan mo na, Boss Zhao. Kayo ang priority. Sila, Hindi naman ganoon kalalim ang samahan namin. Magkaklase lang kami noon. lapitan at magpasalamat. Dahil tinanggihan niya si Xiao Tong, kaya napunta sa akin ang napakagandang babaeng yan. Search, Boss Zhao. Sisiguraduhin kong magagawa ko, yan ng maayos. Hoy, anong ginagawa mo dito? Sipsipin mo na lang yung Boss Zhao mo, layuan mo kami. Alam kong masama ang loob mo. Pero realidad ang realidad. Sa mundong ito, pera ang hari. Itong basong ito, Ako ang inom nito para kay Boss Zhao. Anong pinagsasabi mo? Pati ba naman pag inom, may kapalit? Sino ba si Boss Zhao? Pribilehiyo mo na nga na alukin kanyang uminom, Jiang Zimo. Dapat nakatayo ka at nakikipagtagay sa kanya ng dalawang kamay. Kung hindi, isang malaking kabastusan yan. Zhao Hao, makinig ka sa akin. kung gusto mong magpakababa, walang pipigil sa'yo. Pero, Iba kami sa'yo. Hindi ako kasing guwapo mo. sino ka ba para magmarunong? Tumabi ka nga. Jiang Zimo, wala kang karapatang tumanggi sa basong ito. Asong ginagawang tagabantay ng amo niya. Naalala ko dati, si Zhao Hao ang pinakamay prinsipyong tao. Sa harap ng pera, alaring silbi ang prinsipyong yan. At hayaan ko, si Zhao Xiyong, kahit ipakain pa sa kanya ang tayo nito, gagawin niya. Tumahimik ka, Jiang Zimo. Bibigyan pa kita ng huling pagkakataon. Tumayo ka. Tama na, tama na. Magkakaklase naman tayo. Jiang Zimo, dating president ng class. Salamat sa pagbibigay mo kay Xiao Ting sa akin. Itong basong ito, para sa'yo. hindi ako umiinom. Okay. Isang baso lang naman, anong mawawala sa'yo? Itong baso, galing kay Boss Zhao. Alam mo ba kung gaano kalaking swerte ang hatid nito? Sos, hindi naman ganoon kalaki. Ang taunang sweldo ko, ilang milyon lang. Isa lang akong senior na alipin ng grupo ng Chensing. Ano na ba ang trabaho mo ngayon? Gusto mo bang hanapan kita ng trabaho? Ang grupo ng Chensing ay nasa likod ng senyorito ng angkan ng Jiang. Hindi ka malulugi. Eh Boss Zhao, ikaw ngayon sa grupo ng Chensing. Ano ba talaga ang hawak mong posisyon? Sa grupo ng Chensing, hawak ko ang project development. Pinagkakatiwalaan ako ni Liu. Ay senyorito ng angkan ng Jiang. May mga bagay na hindi mo kayang abutin. Ibig mong sabihin, may alam kang bagay na hindi ako karapat-dapat malaman? Pwede mo itong intindihin ng ganyan. Six, sabihin mo nga, sa grupo ng Chensing. Ano ba yung alam mong hindi ko raw dapat malaman? Boss Liu, nasa bots 32 si Ginong Jiang. Ihahatid ko na po kayo. Huwag na, kaya ko nang mag-isa. Tumahimik ka na, tigilan mo na ang panggigipit sa kanya. Kung pipilitin mo pa, mahuhuli siya sa sariling kasinungalingan. Mga kaklase, balak ko sanang makihalubilo sa inyo bilang ordinaryong tao lang. Hindi ko inaasahang aabot sa ganito. Ordinaryong tao. Bakit? Mayroon ka pa bang ibang pagkatao? Yung mataas na posisyon? 6NG, sabihin mo. Ingnan natin kung matatakot ako. Tingnan mo itong bilyong halagang koleksyon ng mga libro.
Ingnan mo nga kung ito si Jiang Zimo. Ang Qianjuan Pavilion ay naibigay sa Kingshao University. Punong-puno ng mga bihira at lumang manuskrito at mga natatanging dokumento. Nagbigay ito ng malakas na puwersa sa pananaliksik ng Haicheng. Ayon sa ulat, ang donor ay mula sa pamilyang negosyante sa ibang bansa. Ang angkan ng Jiang sa Haicheng na trilyon ang yaman. Binili ang Chensing. Magpapakilala ako. Ako ang chairman ng grupo ng Chensing. Sino ang kanil? Jiang Zimo, impossible. Nagkataon lang siguro na kamukha niya. Nga, possible. Jiang Zimo, Paano mo mapapatunayan? Kailangan pa bang patunayan? kung hindi mo kayang patunayan, ibig sabihin peki ka. Ako ang magpapatunay. Supervisor, bakit po kayo nandito? Zhao Ziyong, ang tapang mong insultuhin ang senyorito. Bukas, asikasuhin mo ang resignation mo. Alis ka na. Sige, ako na ang bahala. Magbagong buhay ka na. Huwag kang maging asal-aso. Hoy, Zimo. Itay, bakit po kayo nandito? Magpapakilala ako. Mula sa angkan ng Jiang ng Haicheng, si Jiang Ren. Kung pag-usapan ang relasyon, dapat mo akong tawaging tiyuhin. Dapat mo akong tawaging tiyuhin.